Ang kwento ay nagsisimula habang ang sugatang bida na si Ian ay nakatayo sa gilid ng isang bangin, sinisisi niya ang sarili sa pagiging mahina subalit nakakaramdam ng ginhawa sa pag-alam na ito na ang kanyang katapusan. Tumalon si Ian mula sa bangin at iniisip kung may saysay ba ang pagiging buhay niya sa simula pa lang. Sa huli ay hindi niya nagawang makamit ang kahit isang bagay at ngayon natapos na ang lahat at sa kanyang huling sandali, napagtanto ni Ian kung gaano siya pinahirapan ng iba at kung paanong ang buhay niya ang pinakamasama. Tinuring siya ng mga tao na parang basura at ngayon ay lilisan siya na parang basurang itinapon. Ilang sandali bago ito may isang mandirigma ang nakikipaglaban sa higanteng halimaw na daga at magaling niyang nilabanan ito, pero nawalan siya ng pasensya dahil matagal matapos ang kasamahan niyang babae sa pagbuo ng kanyang incantation. Sa wakas ay natapos din niya ang kanyang incantation at nagbitaw ng isang makapangyarihang fireball na ganap na nagpasiklab sa halimaw. Pagkatapos nito ay tinawag ng mandirigma ang basuriro ng kanilang grupo at dito makikita na si Ian iyon. Sinubukan ni Ian na sabihin sa lalaki na hindi basuriro ang pangalan niya kaso nadapa siya at pinagtawanan siya ng mga kasamahan niya dahil sa pagiging inutil. Sabi ng mangkukulam na dapat maawa na lang sila kay Ian dahil ang basuriro ay hindi kabilang sa mataas na antas ng trabaho gaya nila, sa halip isa siyang mababang uri lamang at humingi ng paumanhin si Ian dahil sa kanyang pagkadapa. Sinisisi ang bigat ng lahat ng dala niya kaso sinigawan siya ng mandirigmang si Zoid na magmadali at suriin ang halimaw. Ang trabaho ni Ian ay ang pagiging appraiser na isang mababang uri ng trabaho sa mundong ito. Sa mundong ito ang Diyosa ng Liwanag ang nagbibigay ng trabaho sa pagsilang ng isang tao at ang Diyosa ng Kadiliman ang nagbibigay ng kakayahan sa pamamagitan ng pagsasanay. May tatlong antas ng trabaho sa mundong ito. Ang pinakamataas ay ang bihirang uri na kinabibilangan ng mga mayayamang mangangalakal at mga magagaling na militar. Ang gitnang antas naman ay binubuo ng mga mandirigma at mangkukulam. Iba pang maaaring lumaban na tulad ng mga kasamahan ni Ian na sina Zoid at Jolene. Ang pinakamababa ay ang mga mababang uri tulad ng mga magsasaka at tagapagsuri gaya ni Ian at sa kaso ni Ian, ay maaga niyang nawala ang kanyang mga magulang kaya hindi niya na ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Dahil dito ay pinili niyang maging isang adventurer na nangangarap yumaman kaso hindi naging ayon sa plano ang lahat. Ginamit ni Ian ang kanyang kakayahan at nalaman na ang halimaw ay may pinakamababang antas ng rarity at ito ay F rank, pero ang ngipin nito ay may D rank at hindi maalis ni Ian ang ngipin kaya humingi siya ng tulong kay Zoid subalit ininsulto siya nito at sinabing hindi siya kailanman hahawak ng maruming daga. Sinabihan siya ni Jolene na ang paghawak ng basura ay trabaho ng isang basuriro at pinukol pa ni Zoid si Ian ng bato at mas lalong nainis nang tumingin ng masama si Ian sa kanya. Tinadyakan siya ni Zoid at pinaalalahanan ni Jolene na pinoprotektahan nila siya, kaya dapat siyang magpasalamat. Walang magawa si Ian kundi humingi ng paumanhin at alam niyang hindi patas ang mundong ito, kaya't nagpatuloy na lang siya sa trabaho at habang ginagawa niya ang kanyang trabaho ay patuloy siyang iniinsulto ng kanyang mga kasama. Nandidiri si Jolene sa ginagawa niya at hindi sila makapaniwala kung gaano kasagwang trabaho ang appraisal. Halos hindi nila kayanin panoorin si Ian na kailangang ipasok ang kanyang kamay sa bibig ng daga at walang magawa si Ian kundi sumang-ayon sa kanila dahil ang tanging alam niyang gawin ay maghanap at magkuha ng mga materyales mula sa mga halimaw. Para bang naghahalongkat siya sa tambak ng basura at dinagdagan pa ni Zoid ang kanyang pang-iinsulto, sinasabi na ang dahilan lang kung bakit kasama si Ian sa kanilang grupo ay dahil ayaw ni Zoid na maglagay ng mga nakakadiring bahagi ng halimaw sa kanyang mahiwagang bag. Tinawag nilang muli si Ian na tagapulot ng basura at sinabihan siyang bilisan upang makapagpatuloy sila sa kanilang misyon. Ginawa ni Ian ang sinabi nila dahil wala siyang ibang magawa kundi magtiis at ang tanging paraan para mabuhay siya sa mundong ito ay gawin ang kanyang trabaho at ito ang paghahalongkat sa basura. Ilang sandali pa ay hindi makapaniwala si Zoid sa kanilang swerte nang makita nila ang bangkay ng isang hellhound. Pinapapunta ni Zoid ang tagapulot ng basura para maghanap ng mga bahagi nito kaso nag-alangan si Ian at ayon sa impormasyon mula sa guild, hindi dapat naruroon ang ganitong uri ng halimaw sa dungeon na ito. Siyempre sinabihan lang siya ni Zoid na gawin ang kanyang trabaho, pinag-usapan pa ng dalawang walang pakialam na kasamahan kung ano ang gagawin nila sa pera mula sa mga bahagi ng hellhound. Nalaman ni Ian sa kanyang pagsusuri na ang mga bahagi ng hellhound ay may B rarity. Kaya't sinimulan niyang kunin ang mga ito at kahit pagaano ito kadiri para sa kanya ay bigla na lang napansin ni Zoe na may isa pang hellhound sa malapit, kaya tuwang-tuwa niyang sinabihan si Ian na gawin din iyon at nagulat si Ian sa takot,
dahil mas matalino siya kaysa kay Zoe at napansin niyang may kakaiba. Ayon sa mapa mula sa guild ay dapat ay may iisang pasilyo lamang doon at hindi pinansin ni Zoe ang kanyang sinabi. Sinasabing mali lang ang mapa kaso iniisip ni Ian na isa itong napakadelikado na senyales at iginiit niyang umalis na sila. Wala namang pakialam si Zoe sa opinyon niya at sinabihan si Ian na umalis na lang mag-isa kung ayaw niya. Naiinis na si Zoe sa pagkontra ni Ian kaya binabantaan niya itong tatanggalin sa grupo kung hindi susunod at sinabi pa ni Zoe na hindi niya babayaran si Ian para sa kanyang trabaho at binigyan siya ng isang huling pagkakataon para magbago ng isip. Nasa napakahirap na sitwasyon si Ian dahil kaunti lang ang mga grupo na tatanggap ng isang tulad niya na may trabaho na walang halaga. Ang pagiging bahagi ng grupo ni Zoe ang tanging paraan para mabuhay siya kaya't wala siyang nagawa kundi sumunod. Galit na galit si Ian ngunit alam niyang hindi patas ang buhay at ilang sandali pa ay lalo pang natuwa si Zoe nang makakita sila ng maraming patay na hellhounds. Kaso lalo namang nag-alala si Ian at iniisip kung ano ang posibleng nakapatay sa mga mataas na antas na halimaw na ito, kung ibang mga adventurer ang pumatay sa kanila ay dapat sana ay kinuha na nila ang mga materyales mula sa mga bangkay. Hindi interesado si Zoe na gamitin ang kanyang utak ngunit si Ian ay natakot nang makita niya na may ilang buhay na hellhound na biglang lumitaw, sa wakas ay napagtanto ng mga kasamahan niyang mapang asar na nasa malaking panganib sila. Napagpasyahan ni Ian na ang mga hellhound ay tila nag-agawan lamang ng pagkain kaya naroon ang buong grupo ng mga halimaw, nag-alinlangan si Jolene kung kaya nilang talunin ang kahit isa sa mga halimaw na ito, kaya napagdesisyonan nilang tumakbo na lang kaso parang imposible rin ang pagtakas at doon na nagkaroon si Zoe ng masamang plano. Sa kanyang masamang intensyon sinabi niya kay Jolene na gamitin ang isang paralyzing spell kay Ian at natakot si Ian kaso pumayag si Jolene, humingi siya ng paumanhin kay Ian at sinasabing hindi pa siya handang mamatay, ginamit niya ang spell at pinaparalisa ang ating bida. Ipinaliwanag niya na kung papalarin si Ian baka mawala agad ang epekto ng paralysis at baka magawa pa niyang makatakas bago siya wasakin ng kalaban. Sinampal ni Zoe ang paa niya kay Ian at sinabing handa na ang hapunan para sa mga halimaw. Walang nagawa si Ian kundi harapin ang takot habang nagpapaalam ang kanyang mga kasamahan at iniwan siyang mag-isa. Halos hindi niya mabigkas ang mga salita habang nagmamakaawa ng tulong. Kaso huli na ang lahat at dumagsa ang mga hellhound kay Ian at sinimulang lapain siya. Sa kabutihang palad dahil sa matinding sakit ay nawala ang epekto ng paralysis at nakuha ni Ian ang lakas na ipagtanggol ang sarili, habang naghahagis siya ng kanyang bag na laglag ang lahat ng mansanas na dala niya at pansamantala nitong inabala ang mga halimaw, na nagbigay sa kanya ng sapat na oras para makatakas. Napipilay na tumakbo si Ian ng mabilis hanggat kaya niya kaso laking takot niya nang makita niyang hinaharangan ng kanyang mga traidor na kasamahan ang labasan, pinagtaksilan siya at sinadyang ikulong sa dungeon at sa kabutihang palad ay may isa pang pasilyo. Sa kasamaang palad ito'y nagtatapos lamang sa isang bangin at naririnig niya ang mga hellhound na papalapit kaya't malinaw na hindi siya maaaring bumalik. Ang pagpili ng landas niya ay nangangahulugang pagtalon sa bangin para sa kanyang kamatayan, habang ang pagbalik naman ay nangangahulugang lapain siyang buhay ng mga halimaw. Walang nagawa si Ian kundi tumawa sa kanyang nakakaawang kalagayan na kinailangan niyang gumawa ng nakakatakot na desisyon, sinisi niya ang kanyang kapanganakan bilang isang walang kwentang tagasuri at naging adventurer siya sa pag-asang mabago ang kanyang buhay, ngunit nauwi lamang siya sa pagiging tampulan ng panunuya. Yumukod si Ian sa mga tumutuligsa sa kanya subalit sa huli ay iniwan pa rin siya. Muli niyang sinisi ang kanyang walang kwentang kakayahang magsuri pero nagsimula siyang magtanong kung ito nga ba talaga ang dahilan. Biglang sa isang sandali ng kaliwanagan ay napagtanto ni Ian na siya pala ang tunay na may kasalanan, sinisi niya ang lahat sa kanyang trabaho at tumakbo palayo habang nililimitahan ang kanyang sarili at sa kasamaang palad, huli na ang lahat kaso napagtanto ni Ian na lahat ng ito ay kasalanan niya dahil sa kanyang kahinaan. Tumalon si Ian sa bangin at narinig natin ang kanyang sinabi sa simula at tinrato siya na parang basura, at ngayon ay mamamatay siya na parang basura at ilang sandali pa, natagpuan si Ian na walang malay sa isang kakaibang lugar at isang misteryosong babae ang lumapit sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo at nagising siya pagkatapos ng ilang saglit at gulat na gulat si Ian nang malaman niyang buhay pa siya at ang lahat ng kanyang sugat ay gumaling. Muling napahanga siya nang makita ang isang napakalaking puno na napapalibutan ng mga higanteng pader ng tubig. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagsusuri sa isang patak na nahulog mula sa puno,
Labis na nagulat si Ian sa resulta ng pagsusuri at ang patak ay nagmula sa World Tree. Ayon sa alam at matagal ng panahon ang nakalipas nang ang mundo ay nagkaroon ng iisang World Tree na nagbigay ng mahika sa mga tao. Gumagamit ang mga tao ng mana mula sa atmosfera at pinoproseso ito sa loob ng kanilang katawan at ang puno na responsable para sa mana ay ang World Tree. Sinasabi na matagal na itong natuyo pero walang makapagpaliwanag kung paano nanatili ang mana at pinaniniwalaan ng mga henyo na maaaring may iba pang mga World Tree, ngunit kahit na siniyasat ang bawat sulok ng mundo ay wala pang natagpuan at may katwiran ito, dahil walang mag-iisip na maghanap sa kailaliman ng isang random na dungeon. Alam ni Ian na ang puno ang nagligtas sa kanya kaya't nagpasalamat siya dito kaso bigla siyang nakarinig ng boses sa paligid. Walang tao o halimaw sa paligid kaya't binaliwala niya ito at nagulat siya na walang mga halimaw sa lugar. Naiwan si Ian na mag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin dahil tiyak siyang hindi siya tutulungan ng mga traidor niyang kasamahan at wala rin siyang pagkain. Walang ibang paraan kundi magpatuloy kaya't nagpasalamat siya sa puno sa huling pagkakataon bago umalis. Habang papalayo si Ian ay muli nating nakita ang misteryosong babae mula kanina at nag-aalala siya para kay Ian at maliwanag na hindi ito bahagi ng mapa mula sa guild, kaya natatakot si Ian na may mas malalakas na halimaw kaysa sa mga hellhound na maaaring nasa paligid. Bagamat muntik na siyang mapahamak ng mga hellhound at wala siyang magawa kundi magpatuloy at ang halos pagkamatay niya ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay, nangako siya na hinding-hindi na niya lilimitahan ang kanyang sarili muli. Hawak ang isang bato bilang sandata ay nagpatuloy si Ian sa paglalakad sa dungeon at nagulat siya na walang halimaw sa paligid, bagamat nakakagaan ng loob ito at ang tanging natitira na lang ay hanapin ang daan palabas, ngunit sa kasamaang palad ay nagsisimula pa lang ang bangungot. Isang nilalang ang biglang tumaga sa kanyang tainga na nagdulot ng matinding sakit at pilit niyang kinuha ang kanyang tainga, pero nasugatan muli siya at naputol ang ilan niyang daliri at ginamit ni Ian ang kanyang appraisal skill upang malaman ang tungkol sa umaatake sa kanya, at laking gulat niya nang matuklasan na ito ay isang S-rank gremlin. Agad siyang nilapastangan ng halimaw at naalala ni Ian na kahit kaya niyang malaman ang antas ng kanyang kalaban, hindi ibig sabihin ay kaya niya itong harapin at sinubukan ni Ian na tumakas pero nasa kamay siya ng halimaw. Papalapit na ang gremlin upang tapusin ang kanyang buhay kaso nagulat si Ian nang bigla itong tumigil at nagsimulang manginig sa takot. Agad na nilamon ng takot si Ian nang makita niyang ang S-rank gremlin ay lubos na dinurog at laking gulat niya nang makita ang isang S-rank death bear na biglang lumitaw. Ang mabangis na hayop ay agad na sumugod at sinira ang mukha ni Ian at nawasak ang isa niyang mata. Sinimulan siyang durugan ng oso kaya tuluyang sumuko si Ian at handa na para sa kamatayan. Kaso biglang lumitaw ang isang misteryosong bata upang iligtas siya at nagreklamo ang bata tungkol sa isang babae na nagmakaawang iligtas si Ian, ngunit sinabi niya kay Ian na huwag magkamali ng akala at hindi niya ginagawa ito para sa kanya. Nawala ang malay ni Ian at nang magising siya ay napansin niyang napalitan na ang kanyang nasirang mata, nasa tabi muli siya ng World Tree at muli siyang nagulat na ang lahat ng kanyang sugat ay gumaling, sa unang pagkakataon ay nakita ni Ian ang misteryosong babae. Napanganga siya sa kanyang kagandahan na inihalin tulad niya sa mga elf na nababasa sa mga kwentong bayan, ngumiti ang babae kay Ian na nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Sinabi ni Ursula kay Ian na naghanda si Yuri ng tsaa para sa kanya at iginiit na inumin niya ito. Maingat na iniabot ni Yuri ang tsaa kaso walang pasensya na pinilit ni Ursula na ibuhos ito sa kanyang bibig at pagkatapos uminom, pinuri ni Ian ang tsaa at tinawag itong masarap. Napangiti si Yuri sa tuwa sa kanyang papuri at nang maging mausisa ay tinanong ni Ian kung sila ang nagligtas sa kanya, kinumpirma ito ni Ursula at ipinaliwanag na ginawa niya iyon dahil lamang nakiusap si Yuri para sa kanya, kung hindi dahil sa intervention ni Yuri ay inamin niyang pababayaan na lang niya ito sa mga halimaw. Mahigpit na sinabi ni Ursula kay Ian na dapat siyang yumukod kay Yuri at magpasalamat ng maayos. Sumunod si Ian at nagpasalamat kay Yuri ngunit ang kanyang kilos ay ikinahiya niya at hindi natuwa si Ursula, kaya sinampal niya si Ian at inutusan siyang tawagin ang kanyang anak bilang Lady Yuri, sa halip na basta pangalan lang nito. Sinundan pa ito ng isang malakas na sipa at mabilis na namagitan si Yuri at sinabing mas gusto niyang tawagin siya ni Ian sa kanyang pangalan lamang. Nagulat si Ian at tinanong kung tunay na ina ni Yuri si Ursula at kinumpirma ito ni Ursula at ipinahayag na hindi lamang siya ina ni Yuri kundi tagapagbantay din ng puno ng mundo.
Ipinaliwanag niya na ang punong ito ay isa sa 9 na punong kahoy ng mundo at ang kanyang tungkulin ay protektahan ito mula sa anumang kapahamakan, lalo na habang nasa maselang yugto ito at nag-uugat pa lamang na naging interesado si Ian at nagtanong kung siya mismo ang nagtanim ng puno at kung doon siya permanenteng naninirahan. Tumatango si Ursula at ipinaliwanag na matagal na siyang naninirahan sa sagradong lugar na iyon. Nahihiya na tinanong ni Ian kung tao ba si Yuri at inihayag ni Ursula na si Yuri ay hindi tao kundi ang espiritu ng puno ng mundo at labis na nagulat si Ino at lumapit kay Yuri. Hindi niya napigilan ang paghanga at sinabing siya ay isang napakagandang espiritu. Namula ang mga pisngi ni Yuri sa hiya sa kanyang sinabi subalit nagalit si Ursula at muli niyang sinaktan si Ino at pinagalitan ito dahil sa pagiging casual at hindi nararapat ang kanyang pananalita tungkol sa anak niya. Mahigpit niyang ipinaalala kay Ino na hindi siya nag-abala na gamutin ang mata nito para lang tumingin kay Yuri. Ipinaliwanag ni Ian na malubha ang kanyang mga sugat lalo na ang pinsala sa kanyang mata na dulot ng atake ng oso. Dinagdagan ni Ursula ang detalye ng kanyang paggaling na sinabing ginamit niya ang patak mula sa puno ng mundo upang gamutin ang mga sugat ni Ian, at pinalitan ang kanyang nasirang mata ng isa na nilikha mula sa mga halamang gamot ng puno. Binigyang diin niya na ginawa lamang niya ito dahil sa kahilingan ni Yuri at kung hindi dahil kay Yuri, hindi siya kikilos para tulungan ito at tumingin si Ian sa babae at tinanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon para iligtas siya. Ngumiti ng banayad si Yuri at sinabing dahil nagpasalamat ka sa akin. Ipinaliwanag ni Ursula na lahat ng napadpad sa sagradong lugar na iyon ay iniligtas ni Yuri kaso wala ni isa ang nagpasalamat at sa halip, kapag nalaman nilang si Yuri ang espiritu ng puno ng mundo ay sinasamantala nila ang mga sanga at yaman ng puno para sa kanilang pansariling interes, ibinunyag niya na si Ian ang kauna-unahang tao na taos-pusong nagpasalamat kay Yuri. Muling nagpasalamat si Ian kay Yuri na nagdulot ng mas malalim na pamumula sa kanyang mukha at pagkatapos, hinarap ni Ursula si Ian at sinabi ngayon na naipakita na niya ang kanyang pasasalamat at panahon na para siya'y umalis, inutusan niya itong umalis kaagad. Gayunpaman tumuto si Yuri at nakiusap sa kanyang ina na pag-isipan itong muli at iginiit niya na napakadelikado ng mundo sa labas para harapin ito ni Ian ng mag-isa. Paalala ni Ursula kay Yuri na hindi niya maaaring iwan ang lugar o lumayo mula sa puno ng mundo dahil tungkulin niyang bantayan ito. Dagdag pa niya na hindi rin gumagana ang mahika ng teleportation sa sagradong lugar na iyon, na puno ng luha ang mga mata ni Yuri habang nagmamakaawa sa kanyang ina na huwag itataboy si Ian. Nakita ni Ursula ang kalungkutan ng kanyang anak kaya niyakap niya ito. Sa huli ay nagtanong siya kung talagang gusto ni Yuri na tulungan si Ian at pagkatapos ng maikling pag-atubili, pumayag si Ursula na tumulong at bagamat halatang naiinis siya ay sinabi niya kay Ian na sasanayin niya ito upang matutong mabuhay at ligtas na makalabas sa lugar ng mag-isa. Nagugulat kaso labis na nagpapasalamat at nangako si Ino na gagawin ang lahat para makaligtas. Sa sobrang emosyon ay niyakap niya si Ursula at Yuri bilang pasasalamat at agad siyang itinulak ni Ursula palayo at sinabing huwag itong lumampas sa limitasyon, at mag-focus na lang sa pagsasanay. Ipinaliwanag ni Ursula na ang magtuturo kay Ian ay ang pinakamahusay na combat sage at siya ay excited ngunit kinakabahan. Idineklara ni Ian na handa na siya at habang papunta sa lugar ng pagsasanay ay nagtanong si Ian kung balak bang iharap agad siya sa laban. Hindi nagpapatinag si Ursula at sinabing walang oras para sa mga paliwanag na ang anumang pagkaantala ay maaaring sumisira sa tsansa niyang makaalis. Itinuro ni Ursula ang direksyon sa harap at tinanong kung may nakikita siya sa malayo. Nagpokus si Ian ngunit inamin niyang wala siyang makita. Labis ang gulat ni Ursula at pinaalalahanan si Ian na pinalitan na ang kanyang mata ng piraso mula sa puno ng mundo, na dapat ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na paningin at ipinaliwanag niya na ang kawalan nito ay dahil sa kakulangan ng focus, at inudyukan siyang mag-concentrate. Naalala ni Ian ang kanyang naranasan sa oso at napagtanto niyang iniwan siya ng trauma na nagdulot ng kanyang pag-atubili at kawalang focus. Ramdam ang hirap ni Ian na lumapit si Yuri at ginamit ang kapangyarihan ng puno ng mundo upang maibalik ang kanyang linaw sa paningin. Pagdilat ng mga mata ni Ian at nakita niya ang isang nakakasilaw na liwanag at napansin ang isang halimaw na nakabitin sa malayo. Hindi nagsayang ng oras si Ursula na naghagis siya ng bato sa halimaw na ikinagising nito at nagudyok na umatake. Lumipad ang nilalang ng sobrang bilis at inutusan ni Ursula si Ian na tignan ang mga galaw nito, nalilito at tinanong niya kung paano niya magagawa iyon. Ipinaliwanag niya na ang kanyang bagong mata na may kapangyarihan ng puno ng mundo,
ay maaaring tumukoy sa mga galaw at pattern ng halimaw ng may mas mataas na katumpakan kaysa sa kakayahan ng karaniwang tao. Habang ipinaliwanag ni Ursula ang mga susunod na hakbang, biglang sumugod ang halimaw sa kanya ng napakabilis. Naiwasan niya ito ng walang kahirap-hirap at ang kanyang mga galaw ay eksakto at kalkulado, samantala ay nagawa ni Ian na suriin ang halimaw gamit ang kanyang bagong kakayahan, ngunit bago siya makakilos ay binalingan siya ng nilalang. Sa isang mabilis na pag-atake gamit ang sandata nito at naputol ang mga tainga ni Ian na dahilan para siya'y bumagsak sa lupa sa matinding sakit, pinilit ni Ian na mag-focus sa kabila ng matinding hapdi at sinasaway siya ng matindi ni Ursula na hinihimok siyang manatiling alerto at kalmado. Sinubukan ni Ian na tumayo ngunit hindi niya nagawa dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Nang walang pag-alinlangan ay kinuha ni Ursula ang isang lalagyan ng tubig at ibinuhos ito sa kanyang mga tainga at ang tubig, na may taglay na asensya mula sa puno ng mundo ay agarang nagpagaling sa kanyang mga sugat at nag-alis ng sakit. Namangha si Ino sa mabilis na paggaling at sinigurado kay Ursula na ayos na siya at ipinaliwanag nito na ibinigay ni Yuri ang tubig mula sa puno ng mundo para gamitin sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat sa panahon ng pagsasanay. Tiniyak ni Ursula na kahit gaano pa kalubha ang kanyang mga sugat ay kaya nila siyang pagalingin, kaya't kailangang magsikap siya ng walang takot. Napagtanto ni Ian ang hamon sa harap niya at inamin na mas mahirap ang pagsasanay kaysa sa kanyang inaasahan. Buo ang determinasyon ni Ursula nang sinabi niyang walang oras para magpakalunod sa kanyang paghihirap, kailangan nilang magpatuloy. Muling nagtuon si Ian na itinakda ang kanyang paningin sa halimaw gamit ang kakayahan niyang suriin ito, natukoy niya ang susunod na galaw ng nilalang papunta sa kaliwang binti niya, matatag siyang nanatili sa kanyang posisyon, hinintay ang tamang sandali at matagumpay na naiilagan ang atake. Tumingin siya kay Ursula nang may pagmalaki at inihayag ang kanyang tagumpay kaso mabilis na gumanti ang halimaw sa isa pang pag-atake, muli siyang nasugatan at mahigpit na pinaalalahanan siya ni Ursula na ang pag-iwas sa isang atake ay hindi sapat, at ang kaligtasan ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay at focus. Determinado si Ian na patunayan ang sarili kaya't nagpasya siyang isasantabi ang kanyang pagmamataas hanggang sa tuluyang matalo ang halimaw. Buong konsentrasyon niyang ginamit ang kanyang pinalakas na paningin at kakayahang suriin ang galaw ng nilalang, sa pagkakataong ito ay matagumpay niyang naiilagan ang sunod-sunod na mga atake ng may kasiguruhan. Nakaramdam siya ng kumpiyansa at ngumiti bago magtanong kay Ursula kung ano ang opinyon nito ngunit bago pa siya makapagsalita, tinamaan muli siya ng halimaw na dahilan upang siya'y masugatan at bumagsak sa lupa. Kalma lang na lumapit si Ursula at muli siyang pinagaling gamit ang tubig mula sa puno ng mundo. Bagamat naiinis ay sinabi ni Ian na tila natutuwa si Ursula sa panunood ng kanyang paghihirap at hindi natitinag si Ursula at sinabing ang sakit ang pinakamagaling na guro. Sa kabila nito ay pinuri niya ang progreso ni Ian at inanunsyo na oras na para sa susunod na bahagi ng kanyang pagsasanay, kailangan na niyang patayin ang halimaw. Nagdadalawang isip si Ian at sinabi niyang wala siyang sapat na kakayahan sa pakikipaglaban upang epektibong makikipaglaban. Tumawa si Ursula na parang alam na niya ang lahat at ipinaalam kay Ian na iyon ang dahilan kung bakit naghanda siya ng espesyal na sandata para sa kanya. Iniabot niya ang isang kahoy na espada na ginawa mula sa sanga ng puno ng mundo mismo. Ipinaliwanag ni Ursula na si Yuri mismo ang nag-request ng espada para kay Ian kaya't pumayag siyang putulin ang isang sanga mula sa kanyang puno upang gawin ito. Nagulat at lubos na nagpapasalamat si Ian na tumingin siya kay Yuri at muling nagpasalamat. Ngunit biglang hinawakan siya ng mahigpit ni Ursula at binalaan siya ng matindi na kung masira niya ang espada ay siya mismo ang tatapos kay Ian. Inutusan siya ni Ursula na maghanda para sa labanan at nang magsimula ang laban ay sinubukan ni Ian na tamaan ang halimaw bago ito makalapit, ngunit nabigo ang una niyang hampas na nagdulot sa kanya ng pagkadismaya. Tinanong niya si Ursula kung bakit hindi gumana ang kanyang atake. Direktang sinabi ni Ursula na dahil sa sobrang bagal ng kanyang mga galaw at nang tanungin niya kung paano niya ito mapapabuti, malamig na sumagot si Ursula na kailangan niyang tuklasin iyon sa sarili niya at muling nagtuon ng pansin si Ian at sinubukan muli, ngunit muli siyang nagmintes. Naiinis kaya't sumagi sa kanyang isip ang ideya na ang mga halimaw ay maaaring may katalinuhang tulad ng sa tao, kaso agad niya itong tinanggihan bilang nakakatawa at habang pinagmamasdan ang kanyang paghihirap, nagbigay ng payo si Ursula at sinabi niyang gamitin ni Ian ang kakayahan niyang suriin ang halimaw upang mahuhulaan ang mga galaw nito. Pinalakas ng kanyang mga salita at inactivate ni Ian ang kanyang appraisal ability na sa kanyang pagkagulat,
tila bumagal ang galaw ng halimaw sa kanyang paningin na nagbigay sa kanya ng mas malinaw na pokus at kasiguruhan. Sa bagong lakas at linaw ay tumama si Ian sa halimaw gamit ang isang tamang hampas na agad itong pinatay. Masayang-masaya siya at triumphant na sinabi niyang natalo niya ang halimaw sa isang hampas lamang, subalit hindi impressed si Ursula at binalaan niya si Ian na huwag masyadong magpasikat sa isang maliit na tagumpay. Ipinakita niya ang isang grupo ng iba pang halimaw na naghihintay malapit doon at inutusan siyang talunin silang lahat. Mula sa malayo ay pinanood ni Yuri ng may kaba at tahimik na umaasang magiging matagumpay at ligtas si Ian at sa battlefield. Buong tapang na lumaban si Ian na ginamit niya ang kanyang appraisal abilities upang malampasan ang bawat kalaban. Pagkatapos ng laban ay tumingin siya kay Ursula at sabik na tinanong kung ano ang opinyon niya sa kanyang pagganap. Inamin ni Ursula na maayos naman ang kanyang mga pagsusumikap lalo na para sa isang tao na umaasa lamang sa kanyang matalas na appraisal ability. Ipinahayag niya ang susunod na mahalagang hakbang at suriin ang mga napatay na halimaw upang matuklasan ang kanilang mga likas na kakayahan. Ipinaliwanag ni Ursula na ang mga halimaw ay nagtataglay ng natatanging mga abilidad na maaaring makuha at magamit ng mga taong may tamang kaalaman. Naging mausisa si Ian at nagtanong kung paano niya ma-extract at magagaya ang mga kapangyarihan ng halimaw. Inamin niyang wala siyang ideya kung paano magsisimula at ipinaliwanag ni Ursula kay Ian na ang kanyang kakayahan sa appraisal ay nasa maagang yugto pa lamang. Binigyang diin niya na ang appraisal ay hindi lang tungkol sa pagmamasid na kundi tungkol sa pagsusuri at pagsipsip ng impormasyon mula sa kalaban, kapag na-absorb ang impormasyong ito na maaaring makuha ng gumagamit ang kakayahan ng kalaban. Dagdag pa niya dahil sa kapangyarihan ng puno ng mundo na nasa kanya mas madali para kay Ino na ma-assimilate ang mga kasanayan sa labanan, at ang prosesong ito ay natural na magpapataas sa kanyang karanasan sa paglipas ng panahon. Inamin ni Ian na ang lahat ng ito ay dahil kay Yuri na nagbigay daan sa kanyang pag-unlad. Sa isang sarkastikong tono na mapanuyang nagpasalamat din si Ursula kay Yuri, ginamit ni Ian ang kanyang appraisal ability upang masipsip ang mga kakayahan ng halimaw. Nagdulot ito ng pag-agos ng napakaraming impormasyon sa kanyang isipan na nagresulta sa matinding sakit ng ulo. Naiinis at nagreklamo si Ian tungkol sa nakakabahalang sensasyon ng sabog-sabog na impormasyon. Hinikayat siya ni Ursula na subukan ang kanyang bagong kakayahan. Sinubukan ni Ian na tumakbo at namangha siya sa hindi nakakapaniwalang bilis na nakuha niya na gayunpaman sa sobrang kasiyahan ay nawalan siya ng kontrol at nadapa, na nagdulot ng pagkapunit ng kanyang mga kalamnan mula sa strain at kalma siyang nilapitan ni Ursula. Ibinuhos ang tubig na nagpapagaling sa kanya at tiniyak na sa tuwing masisira ang kanyang katawan ito'y gagaling ng mas malakas kaysa dati. Determinado si Ian na mag-improve kaya't paulit-ulit niyang pinagpraktisan ang kanyang bilis, kahit panadapa at nasusugatan siya sa bawat pagkakataon. Sa bawat beses na masaktan siya ay lalong tumitibay ang kanyang katawan at patuloy siyang pinagaling ni Ursula gamit ang tubig mula sa puno ng mundo, at unti-unting nag-adapt ang katawan ni Ian lalo pang lumakas ang kanyang mga kalamnan, at tumitibay ang kanyang mga hibla sa bawat pagsubok. Pagkatapos ng ilang nakakapagod na sesyon sa wakas ay ganap niyang na-master ang kanyang pinalakas na bilis, matagumpay na idineklara ni Ian na handa na siyang harapin ang oso kaso hindi impressed si Ursula, binalaan niya si Ian na huwag hayaang malunod sa kayabangan ang kanyang pag-iisip. Nang biruin siya ni Ino at talikuran ito at dito ay sumiklab ang galit ni Ursula at sa inis ay idineklara niyang hahayaang ma-appraise ni Ian ang kanyang lakas at nang may pagkasabik at tinanong ni Ian ang tungkol sa kanyang mga kakayahan. Walang pag-alinlangan ay nagbitaw si Ursula ng mga apoy at sinunog si Ian habang kinukutsa siya at tinanong kung kaya niyang malaman ang kanyang kapangyarihan. Habang umiikot sa sakit ay galit na tinanong ni Ian kung paano niya malalaman iyon at ipinaliwanag ni Ursula na ang kanyang kakayahan, na tinatawag na spells magic ay nagbibigay daan sa kanya na mag-cast ng mga spell gamit lamang ang kanyang isip, na hindi na kailangan ng tradisyonal na mga chant. Nabigla si Ian sa pambihirang kapangyarihan ni Ursula at tinawag itong kamangha-mangha at nakakapangilabot. Sa isang nakakalokong ngiti ay inutusan siya ni Ursula na i-appraise ang kanyang fire spell at pigilan ang fireball na ihahagis niya. Bago pa makapaghanda si Ian ay inihagis ni Ursula ang apoy na muli siyang nilamon ng mga apoy. Nasunog at dismayado ay napasigaw si Ian kaso nagpas siyang subukang muli at ang kanyang mga unang pagsubok ay nabigo. Dahilan upang lalo siyang masunog at mapagod sa kabila ng hirap, determinado siyang ma-master ang kakayahang iyon.
Nangako si Ian na maglaan ng 5 araw ng walang tigil na pagsasanay at kahit wala siyang likas na talento para sa mahika, nagtiyaga siya sa kabila ng napakaraming pagkabigo dahil limitado ang reserba ng mahika ni Ian, madalas siyang nauubusan ng lakas at halos bumagsak sa pagod. Sa bawat pagkakataong ito ay dumating si Yuri upang tumulong at nagbibigay ng mga patak mula sa puno ng mundo. Ang mga patak na ito ay hindi lamang nagpapagaling ng kanyang mga sugat kundi nagpapabalik din ng kanyang lakas ng mahika, na nagbigay daan para siya'y ganap na makabawi. Sa pamamagitan ng matinding determinasyon at masusing pagsasanay ay unti-unting natutunan ni Ian na maglabas ng malalakas na fireball, hindi dito natapos ang kanyang progreso at eventually ay na-master niya ang paggamit ng wind magic, na isang kakayahang may katamtamang antas na higit pang nagpalakas sa kanyang kakayahan sa labanan. Ang malaking pagunlad na ito ay patunay sa mga kapangyarihang kanyang nakuha mula sa mga halimaw at sa walang kapagurang pagsasanay na ibinigay ni Ursula, at doon ay nasiyahan si Ursula sa naging progreso ni Ian. Inanunsyo niya na tapos na ang kanyang pagsasanay at tinanong niya si Ian kung handa na ito para sa muling paghaharap nila ng oso, punong-puno ng excitement at kumpiyansa na masiglang pumayag si Ian. Habang papalapit sila sa lungga ng nilalang at nakaramdam si Ian ng alon ng kaba at pananabik na nararamdaman ang kanyang pag-alinlangan, pinalakas ni Ursula ang kanyang loob at pinaalalahanan siyang mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Tiniyak niya na kung ilalapat ni Ian ang lahat ng kanyang natutunan at magtatagumpay siya laban sa oso bagamat bahagyang kinakabahan pa rin, pabirong sinabi ni Ian na ang ilang magagandang salita sana ay sapat na bilang pampalakas ng loob kaysa sa matinding pagsasanay na pinagdaanan niya. Isang malakas na tulak gamit ang paa ang ibinigay ni Ursula kay Ian na nagpadala sa kanya diretso sa laban at sinabi niyang simulan na niya ang trabaho. Binabalikan ni Ian ang mga alaala ng kanyang nakaraang kahihiyan at ang mga ito ang nagpasiklab ng matinding determinasyon sa loob niya. Hindi na siya ang mahina at iniwang appraiser na dati. Pinagsama niya ang kanyang lakas ng loob at tinawag ang oso at hudyat ng pagsisimula ng kanilang muling paghaharap. Tumingin ang oso sa kanya na ang mabangis nitong mga mata ay nakatuon sa kalaban, nagsimula itong umikot sa paligid niya at inaalam ang kahinaan ng kanyang biktima bago maglunsad ng mabangis na atake. Tumugon si Ian sa pamamagitan ng sunod-sunod na fireball ngunit tila hindi naapektuhan ang halimaw, ang makapal nitong balat ay tila lumalaban sa init ng apoy at gayunpaman ang usok mula sa mga apoy ay nagbigay kay Ino ng pagkakataon. Ginamit niya ang takip ng usok upang magpalat ng posisyon at maghintay ng susunod na galaw ng oso. Habang umaatake ang oso ay inactivate ni Ian ang kanyang appraisal ability upang mahulaan ang galaw nito at sa eksaktong tiyempo, nagpakawala siya ng isang malakas na windstorm na tumama sa oso na nag-iwan ng mga sugat dito. Sinamantala niya ang pagkakataon at naglunsad ng sunod-sunod na fireball na walang tigil na tinatamaan ang halimaw ng walang pag-alinlangan. Napasigaw sa sakit ang oso at nabuwal ito sa lakas ng pinagsamang mga atake. Doon ay nagpatuloy si Ian ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa laban at sa wakas ay bumagsak ang makapangyarihang nilalang at tuluyang natalo. Tumayo si Ian sa ibabaw ng bangkay ng oso at hinihingal subalit tagumpay at sa labis na kasiyahan, idineklara niya na siya ay naging mas malakas kaysa sa tao na dating siya. Ininspeksyon ni Ian ang bangkay ng Death Bear gamit ang kanyang appraisal at tiniis ang sakit habang nakakakuha siya ng mga kakayahan nito. Sigurado si Ursula na handa na si Ian ngayon at ang natitira na lang ay talunin niya ang mga halimaw habang paakyat siya sa ibabaw. Nagulat si Ian nang ma-realize niyang natapos na niya ang pagsasanay na ibinigay ni Ursula at bumalik si Ian upang magpaalam kay Yuri, at nag-aatubili si Ursula na ibigay ang regalo na gustong iparating ni Yuri sa kanya. Ibinigay niya ang natitirang bahagi ng spirit core ng World Tree na ginamit upang likhain ang mata ni Ian. Ngayon ay gagamitin ito ni Ursula upang gumawa ng bagong artificial eye para kay Ian at nag-alangan si Ian na tanggapin ito dahil ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Yuri. Ngunit sinabi ni Ursula na huwag masyadong magmalaki dahil ipapahiram lang ito kay Ian. Nilagyan niya ito ng spell upang bumalik kay Yuri kapag namatay si Ian at inilagay ni Ursula ang spirit core sa mata ni Ian, ngunit hindi niya naramdaman ang kahit anong kakaiba at sinabi ni Ursula na huwag mag-alala, dahil ang pambihirang kapangyarihan ng kanyang spirit god eye ay magpapaiyak sa kanya sa pasasalamat balang araw. Hindi mahanap ni Ian si Yuri upang pasalamatan kaya't bigla siyang nagpakita at ipinahayag na nasa loob na siya ng mata ni Ian ngayon. Sa paglipat ng buong spirit core sa kanyang mata ito na rin ang nagsisilbing World Tree mismo, kaya't maaari na siyang manatili roon.
Ipinapaalala ni Ursula kay Ian na dapat siyang magpasalamat dahil ibig sabihin nito ay sasama na si Yuri sa kanya, magagawa niyang pagalingin si Ian na makakagamit ng kahit gaano karami na droplets, at nangako siyang magiging napakalaking tulong. Nagtanong si Ian kung okay lang talaga ito kay Ursula kaso sinabi nitong hindi at ayaw niyang ipagkatiwala ang kanyang mahalagang anak sa isang hangal, ngunit may mabuting dahilan siya para tanggapin ito at si Yuri ay nagkaroon lamang ng kanyang ina sa buong buhay niya. Wala siyang kaibigan at palaging malungkot at maaaring hangal si Ian subalit nakikita ni Ursula na may mabuti siyang puso, nagpasya siyang pagkatiwalaan si Ian at sinabing ipakita niya kay Yuri ang mundo gamit ang kanyang bagong mata. Napagtanto ni Ian kung gaano kahalaga ito kaya't nangako siyang aalagaan ang mahalagang anak ni Ursula at bilang dagdag na regalo, binigyan ni Ursula si Ian ng spell para sa infinite storage sa simpleng kagustuhan lang, maaari niyang itago ang walang katapusang dami ng pisikal na bagay sa loob ng seal. Ang unang bagay na nais ipatago ni Ursula ay isang espada at ibinigay ni Yuri ang mga materyales upang makagawa ng spirit sword, at ito ngayon ay pag-aari na ni Ian at labis na nagpapasalamat si Ian sa mabuting gesture na ito, ngunit sinabi ni Ursula na may isa pang bagay pa. Bigla niyang sinaksak si Ian sa kanyang magandang mata at agad namang pinagaling ni Yuri ang kanyang sugat at pagkatapos, binigyan siya ni Ursula ng isa pang regalo at ito ang Philosopher's Stone, pinilit niya itong ipalunok kay Ian at nagbago ang kanyang kanang mata dahil dito at ipinaliwanag ni Ursula na nagtatag siya ng permanenteng koneksyon sa kanyang kamalayan. Makakapag-usap sila at makikita niya ang lahat ng ginagawa ni Ian at pinapaalala ni Ursula kay Ian na mag-ingat at huwag masyadong maging malapit sa kanyang anak na si Yuri. Panahon na upang umalis kaya't tinanong ni Ian si Yuri kung may gusto siyang gawin matapos nilang makalabas. Binanggit ni Yuri na nais niyang makita ang natitira pa niyang pamilya na lahat ng kanyang mga malaking at maliit na kapatid. Ipinaliwanag ni Ursula na ang World Tree ay orihinal na isang napakalaking puno. Gayunpaman at ang mga sanga nito at ang spirit core ay nahati at itinago sa mga dungeon na nasa magkakahiwalay na rehiyon. Ibig sabihin ang pamilya ni Yuri ay teknikal na dating magkasama ngunit ngayon ay nagkakahiwalay at nagpasya si Ian kung ano ang nais niyang gawin, maglalakbay silang dalawa upang hanapin ang pamilya ni Yuri at labis ang pasasalamat ni Yuri at oras na para simulan ang kanilang paglalakbay. Sa labas ng silid ay nakatagpo si Ian ng isang sangandaan at biglang nagsalita si Ursula sa kanya at binanggit kung saan siya dapat dumaan sa kaliwa. Inapraise na ni Ursula ang ruta ng pagtakas para sa kanya kaya't basta't susundin niya ang mga palaso, hindi siya maliligaw at binalaan din siya ni Ursula na may isang halimaw na viper na malapit at pinaghahanda siya para sa laban. Nagulat si Ian sa kanyang nakita na kung saan ang spirit god ay niya ay kayang mag-appraise ng higit pa sa kanyang inaasahan. Labis siyang nagpapasalamat at nasa kabila na mata niya si Ursula upang turuan siya ng mga bagong paraan ng paggamit nito at ilang sandali lang, mabilis na na-slice ni Ian ang Viper. Malinaw na kaya na niyang talunin ang kahit na EST rank na mga halimaw ngayon at sinuri na ni Ursula ang mga kakayahan ng Viper, at nagbigay ito ng dagdag na resistance kay Ian at tumanggap din siya ng kakayahang tinatawag na Dissolving Venom, na kayang tunawin ang kahit ano. Nagulat si Ian nang mapansin niyang hindi na siya nakaramdam ng sakit kaya't ipinaliwanag ni Yuri na pinagaling na niya ito upang hindi na siya magkasakit ng ulo. Muli nagpasalamat si Ian at nagdala ito ng kahihiyan kay Yuri. Sa kalaunan ay nakarating si Ian sa isang higanteng pintuan. Binigyan siya ni Ursula ng leksyon tungkol sa mga dungeon at dungeon bosses. Ipinaliwanag niya na ang mga dungeon ay buhay na nilalang na kumokonsumo ng mga tao. At ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga dungeon ay isang tibok ng puso at ito ang labyrinth core. Hindi maaaring pahintulutan ng mga dungeon na masira ang kanilang puso kaya't ang mga boss monsters ang nagsisilbing mga tagapagbantay. Ipinaliwanag ni Ursula na kailangang talunin ni Ian ang dungeon boss dahil hindi kailanman magbubukas ang labasan kung hindi ito matatalo, dagdag pa ang mga dungeon boss ay palaging napakalakas. Napagtanto ni Ian na naging sapat na siya sa tulong ng mga babae upang talunin ang mga S-rank na halimaw, ngunit alam niyang walang-wala ang mga ito kumpara sa mga dungeon bosses at natatakot si Ian sa maaaring mangyari kung matalo siya, ngunit nandyan si Yuri upang mapakalma siya. Si Ursula naman ay nagbigay din ng lakas ng loob sa kanya pero hindi sa ganoon kabait na paraan. Dahan-dahan na bumalik ang kumpiyansa ni Ian at di na siya ang desperado na Ian na tumatakas at namumulot ng basura habang naghihintay ng kamatayan, siya na ngayon si Ian ang appraiser na tumanggap ng banal na biyaya mula sa World Tree.
Pagpasok niya sa pintuan ay natagpuan niya ang puso ng dungeon, biglang lumitaw ang higanteng boss monster at agad na ibinalik ni Ian si Yuri sa loob ng kanyang mata para sa kaligtasan nito. Sinabi ni Ursula na napakalaki ng agwat ng sukat nila kaya't kailangan ni Ian na lumapit ng husto sa halimaw. Lumapit si Ian ngunit binalaan siya ni Ursula na paparating ang isang atake. Pinalakas niya ang kanyang mga braso gamit ang kanyang superhuman strength ability upang harapin ang napakalakas na pag-atake. Ang atake ay tila isang bumabagsak na meteor na winasak ang lupa sa paligid ni Ian. Napunit ang mga damit ni Ian ngunit nagawa niyang tiisin ang pinsala at habang mabilis namang pinagaling ni Yuri ang kanyang mga sugat, napagtanto ni Ian na ang kanyang dating sarili ay matatakot sa ganitong sandali kaso hindi na siya ang dating Ian. Ibinigay niya ang lahat at tinulak pabalik ang atake ng halimaw. Ginamit niya ang bagong kakayahan niyang dissolving venom na tumunaw sa braso ng boss monster, gayunpaman kailangan pa rin niyang umiwas sa mga atake ng natitirang braso nito. Ang boss monster ay nananatiling sobrang lakas at napagtanto ni Ian na hindi niya ito madaling matatalo. Nakita rin ito ni Ursula kaya't nagpasya siyang bigyan si Ian ng permiso na gamitin ang ultimate tear spell na itinuro niya. Nagulat si Ian ngunit ipinaliwanag ni Ursula na sa dami ng magic power na mayroon si Ian ngayon, kaya na niyang gamitin ang ultimate spell kahit isang beses lang. Dagdag pa niya si Yuri ang bahala na magpagaling kay Ian kung sakaling bumagsak siya matapos itong gamitin. Nagpasya si Ian na ibuhos ang lahat at inihanda ang kakayahan habang papunta sa kanya ang boss monster para sa isang atake, ngunit sinabi ni Ian na huli na ginamit ni Ian ang kanyang ultimate Nova Strike at ang higanteng fireball ay lubusang nagwasak sa halimaw. Labis na nagulat si Ian sa sarili matapos magawa niyang talunin ang napakalakas na halimaw at masayang nagdiwang si Yuri habang pinagagaling siya nito. Hindi inangkin ni Ian ang lahat ng credit para sa sarili dahil alam niyang hindi niya ito nagawa ng mag-isa. Nagpasalamat siya kay Yuri ngunit hindi natuwa si Ursula sa pagiging malapit nila at sinabihan si Ian na bilisan ang pag-appraise sa boss. Matapos i-appraise ni Ian ang golem nakakuha siya ng maraming kakayahan, subalit sinabi ni Ursula na hindi pa siya tapos na maaari rin niyang i-appraise ang labyrinth core. Nagtaka si Ian kung ano ang mangyayari kung gagawin niya ito. Biglang nag-teleport si Ursula sa tabi niya at ipinaliwanag ni Ursula na ang kaliwang mata ni Ian ay teknikal ng World Tree kaya't maaari siyang mag-teleport sa kanya kahit kailan. Ibinunyag ni Ursula na ang Labyrinth Core ay katulad ng Spirit Core at maaari niya itong gamitin upang palakasin pa ang mata ni Ian. Nagulat si Ian dahil sa sobrang lakas na ng kanyang mata ngunit maaari pa pala itong ma-evolve at sa bawat Labyrinth Core na ma-absorb ni Ian, lalong magiging mas makapangyarihan ang kanyang mata at dito ay tuwang-tuwa si Ian at agad na pumayag na i-implant ito ni Ursula. Ginawa nga ito ni Ursula at ang Spirit God Eye ni Ian ay umabot na sa level 2 at ipinaliwanag ni Ursula na kung patuloy na matatalo ni Ian ang mga boss monsters at maa-absorb ang Labyrinth Cores, maaari niyang i-upgrade ang kanyang mata sa mas matataas na antas at pagkalabas nila sa pintuan ng dungeon, nagulat si Ian nang biglang magsara ito sa likod nila. Lumalabas na ang pagkawala ng Labyrinth Core ay nagselyo ng ruta patungo sa World Tree at malamang, ang hukay kung saan nahulog si Ian ay natatakpan na rin at ibig sabihin ay wala nang makakapasok sa World Tree, at si Yuri ay maaaring mabuhay ng payapa mula ngayon. Labis ang ginhawa ng mga babae at sa wakas ay oras na upang bumalik sila sa ibabaw ng lupa, samantala sa ibang lugar ay ikinukwento ni Zoid ang mga nakakatakot na karanasan niya sa dungeon. Binalaan niya ang lahat na lumayo sa lugar na iyon dahil puno ito ng mga hellhound. Sinabi niya na imposibleng may makaligtas doon at sino man ang magtangkang pumunta roon ay siguradong mamamatay. Sinabi ng ibang mga adventurer na maswerte si Zoid na buhay pa siya, ngunit sinabi ni Zoid na utang niya ang lahat kay Ian at nagbabalat kayo si Zoid at sinabing iniutos ni Ian na lisanin niya ang dungeon habang nilalabanan ni Ian ang mga hellhound. Ngunit para sa iba si Ian ay kilala lamang bilang trash picker at nagalit si Zoid at ipinaliwanag na si Ian ay higit pa sa iyon, si Ian ay matapang at iniingatan ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-alay ng sarili bilang isang human shield. Kinausap siya ng mga tao at pinatahan siya habang umiiyak kaso sa totoo lang si Zoid at si Jolene lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Hindi pwedeng malaman ng iba ang tunay na nangyari at patuloy ang drama ni Zoid habang humihingi siya ng tawad kay Ian at sumisigaw na hindi nila kailanman malilimutan ang sakripisyo nito. Ngunit biglang nagulat si Zoid nang biglang lumitaw si Ian at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan niya.
ipinaliwanag ni Ian na basta na lang siyang lumabas ng dungeon habang nilalabanan ang lahat ng halimaw sa daan, ngunit tumanggi si Zoid na paniwalaan ito na nakita niya ang lahat ng malalakas na halimaw sa ilalim kaya't sigurado siyang hindi ito kinaya ni Ian. Biglang nagtanong ang lahat kung bakit hindi masaya si Zoid na makita ang taong nagligtas sa kanya na buhay at sa kabutihang palad. Naroon si Ian upang ibunyag ang buong katotohanan at ipinaliwanag ni Ian na talagang pinamanhid siya at iniwan na bitag para sa mga Hellhound. Agad na nagalit ang lahat kay Zoid kaya't sinimulan siyang bugbugin. Ngunit laking gulat nila nang pigilan sila ni Ian at binanggit ni Ian na ang mahalaga ay buhay pa rin siya at iyon na ang pinakamahalaga. Habang iniisip ni Ian ang nakaraan ay naalala niyang si Zoid ang nag-iisang taong nagpatanggap sa kanya, isang walang halagang outcast sa kanyang party. Bukod pa rito dahil iniwan siya ni Zoid ay nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang mga babae na nagbago ng kanyang buhay. Ipinakita ni Ian ang napakalaking pag-unlad niya at ikinagulat ng lahat ng pasalamatan niya si Zoid. Labis na nagulat ang mga adventurer na pinasalamatan pa ni Ian ang taong nagtangka siyang iwan para mamatay. Napagtanto nila na sobrang nagbago si Ian at napaisip kung siya pa ba talaga ang dating Ian at pagkatapos, nalaman natin na nakakuha pa si Ian ng mas maraming kakayahan matapos talunin ang isang boss sa dungeon na malapit sa kabisera. Muling nag-evolve ang kanyang mata na ngayon ay kaya nang basahin ang anumang uri ng sulat, sa kasamaang palad ay walang world tree sa dungeon na iyon kaya't kailangan nilang magpatuloy sa paghahanap. Hindi nagulat si Ursula sa hirap ng kanilang paghahanap dahil ang mga world tree ang nagsisilbing panggatong ng buong mundo. Napakadelikado kung masyado itong madaling mahanap at doon ay humingi ng paumanhin si Ian kay Yuri dahil matatagalan pa bago nila matagpuan ang natitirang pamilya niya, ngunit sinabi ni Yuri na wala siyang dapat ikabahala at hindi siya nagmamadali at biglang may narinig silang sumisigaw ng tulong sa malapit, kaya't agad na tumakbo si Ian papunta roon. Tinalo niya ang lahat ng halimaw sa lugar at nakakuha ng mas maraming kakayahan dahil sa kanyang pagsisikap. Ang babaeng kanyang nailigtas ay agad na napahanga kay Ian at tinawag pa siyang kanyang bayani. Ang lalaking kasama ng babae ay nagpakilala bilang si Jasper at ipinaliwanag niyang siya ang pinuno ng isang trading company. Ang babaeng yakap ng yakap kay Ian ay si Claudia at ito ang ikatlong prinsesa ng kanilang kaharian at pagbalik sa estate. Nagpasalamat si Claudia kay Ian at sa mga babae at matapos ang formal na pagpapakilala ay gustong bumalik ni Claudia sa pagyakap sa kanyang bayani kaso agad siyang pinigilan ni Yuri. Hindi maintindihan ni Claudia kung bakit nahirapan si Yuri na magbigay ng sagot. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Yuri at matapang na inihayag niya na siya ang asawa ni Ian at syempre ay nagulat siya sa rebelasyong iyon. Hindi nagpatinag si Claudia at buong tapang niyang idineklara na siya na lang ang magiging ikalawang asawa ni Ian. Hindi makapaniwala si Yuri na kahit sa kanyang pahayag ay hindi napigilan ang prinsesa ngunit ipinaliwanag ni Claudia na sa panahon ngayon, hindi naman bihira para sa isang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga babae at natutuwa si Ursula na mabilis na nagkakaroon ng mga kaibigan ang kanyang anak. Habang nagtatalo ang mga babae ay biglang ibinunyag ni Jasper na nais din niyang pakasalan si Ian at laking gulat ni Ian kaso nagsimula ng magpaliwanag si Jasper. Sinabi niya na siya ang pinuno ng isang guild na tinatawag na Guino Company at nagulat si Ian dahil ang mga produkto ng guild na ito ay laganap sa lahat ng dako. Inilabas ni Jasper ang kanyang silid na puno ng mahahalagang hiyas at ipinaliwanag ang kanyang misyon sa buhay, ang protektahan ang mga hiyas ng mundong ito. Napansin ni Jasper na ang kaliwang mata ni Ian ay isang spirit core at ito ang kapangyarihan sa likod ng World Tree. Ipinaliwanag niya ang alamat ng World Tree at noong unang panahon ang World Tree ay nakatayo sa ibabaw ng lupa, ngunit may nangyaring trahedya. Ang Demon Lord of Calamity na si Mikarin ay nagtangkang sirain ang mundo at upang maipinid ang Demon Lord ay ginamit ng World Tree ang lahat ng kapangyarihan nito, sa kasamaang palad ay sinabi sa alamat na unti-unti itong nasira pagkatapos nito na nag-iwan na lamang ng mga spirit core. Sinabi ni Jasper na buong buhay niyang hinanap ang isang spirit core kaya't nais niyang pakasalan si Ian. Siyempre ay plano ni Ian na tanggihan ang alok dahil hindi iyon ang kanyang estilo ngunit may ibang ideya si Ursula. Ipinunto niya na dahil buong buhay ni Jasper ay inialay sa paghahanap ng spirit cores, malamang na may impormasyon ito tungkol sa iba pang world trees. Inudyok ni Ursula si Ian na pakasalan si Jasper upang magamit ang pera at impormasyon nito. Kaso matigas ang pagtanggi ni Ian at sa halip ay sinabi niya kay Jasper na maaari silang maging magkaibigan,
masaya pa rin si Jasper at inalok si Ian na tumira sa mansion nito kaso bago pa ito matapos ay biglang sumisingit ang mga babae at niyakap si Ian. Sa kabutihang palad ay may impormasyon si Jasper tungkol sa mga spirit course pero ibinunyag niyang ang mga ito ay nasa napakadelikadong mga lugar na halos imposibleng maimbestigahan ang mga ito. Gayunpaman ay determinado pa rin si Ian at sinabi niyang maaaring makuha niya ang mga course at nagulat si Jasper sa tapang ni Ian, kaya't agad siyang nagsimula ng paghahanda. Si Ian ay nagpasalamat sa impormasyong nakuha mula kay Jasper at nagawa niyang mapuntahan ang isang lihim na piitan, umaasa siyang maaaring narito talaga ang isa sa mga kapatid ni Yuri kaya't tiniyak niya kay Yuri na gagawin niya ang lahat upang muling magkasama ang magkapatid. Pagpasok nila sa piitan ay nakarating sila sa isang serado na dulo at hindi niya alam ang susunod na gagawin dahil ayon sa mga tagubilin ni Jasper, dapat mayroong isang bagay doon at ipinaliwanag ni Ursula na may isang mahiwagang bilog sa dingding na iyon at sa sandaling hihipuin ito ay mailipat sila sa loob ng piitan. Sinunod niya ang sinabi ni Ursula at sa sandaling hinawakan niya ang dingding ay bigla siyang napunta sa isang bangin na tinatanaw ang isang gubat. Nagulat siya na may isang gubat sa loob ng isang piitan ngunit ipinaliwanag ni Ursula na ilusyon lang ito na nilikha ng makapangyarihang mahika. Bigla nilang narinig ang isang tinig na nagsasalita sa kanila at nakilala ito ni Yuri bilang boses ng nakakabata niyang kapatid na si Pina. Nais ni Yuri na makasama si Pina kaya't tinanong niya kung nasaan ito ngunit nasa dulo pa ito ng piitan. Sinabi ni Pina na kailangan nilang tahakin ang buong piitan upang makarating sa kanya. Naisip niyang magiging isang matinding abala ang linisin ang buong piitan kaya't tinanong niya si Pina kung maaari ba nitong gamitin ang mahika upang ilipat sila sa dulo. Gayunpaman ay sinabi ni Pina na hindi siya makakagamit ng ganoong klaseng mahika, dahil dito ay tinanggap na lang niya na kailangang tapusin niya ang buong piitan. Nagulat si Pina sa tiwala sa sarili na ipinapakita ng isang simpleng tao at akala niya ay nagbiro lang ito, kaya binalaan niya siyang may mga patibong na itinakda niya sa buong piitan. Kaya walang kasiguraduhan na hindi siya masaktan kung magpapatuloy siya. Naiintindihan niya na magiging mapanganib ito ngunit sigurado siyang kaya niya itong malalampasan at natuwa si Pina sa kanyang tapang, ngunit hindi pa rin siya nagtitiwala dito at mas gusto niyang panoorin siyang maghirap habang sinusubukan na matawid ang piitan. Sa katunayan ay may isang hukay mismo sa harapan niya at sigurado si Pina na hindi niya ito mapapansin at mahuhulog siya. Subalit napansin niya ito at madaling nalampasan ang patibong at pagkatapos nito, patuloy niyang naiwasan ang lahat ng iba pang patibong na inilagay ni Pina. Nagsimulang mainis si Pina dahil pinaglalaanan niya ng maraming oras ang paggawa ng mga patibong na iyon, hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit si Pina dahil hindi naman niya sinasadyang mahulog sa isang patibong na maaari naman niyang iwasan. Ipinaliwanag ni Yuri na mahilig talaga si Pina sa paggawa ng mga maliliit na kalokohan upang magpatawa ng iba. Kaso hindi niya nakikita itong inosente dahil kahit isa lang sa mga patibong na ito ay maaaring pumatay ng tao. Pinutol ni Pina ang usapan dahil bagamat may pagkasadeste siya at hindi siya masama, dinisenyo niya ang piitan sa paraang automatikong may lalabas ang sinumang mapunta sa matinding panganib. Kaya kahit kailan wala pang namatay dahil sa kanyang mga patibong pero kahit hindi nakamamatay ang kanyang mga patibong, maaari pa rin itong magdulot ng paghihirap kaya't sinabi ni Pina na magpapadala siya ng napakalakas na halimaw upang harapin siya. Di nagtagal ay lumapit ang unang halimaw kay Ian na isang S-rank Elren, isang halimaw na halaman na nagbubuga ito ng gas sa kanya at sinabi ni Pina nang may panunuya na iyon ay isang pampatulog, kaya ilang saglit lang ay siguradong mawawalan siya ng malay. Gayunpaman ni kaunti ay hindi siya nakaramdam ng antok dahil may kakayahan siya na nagbibigay sa kanya ng resistensya laban sa lahat ng status effects. Hindi makapaniwala si Pina kaya't nagwala ito sa inis dahil sinisira ni Ian ang saya ng kanyang piitan. Naiintindihan naman niya kung bakit ganito ang nararamdaman ni Pina dahil napakadali niyang nalalampasan ang mga pagsubok. Pero ginagawa niya ito para kay Yuri at kinuha niya ang kanyang espada at agad pinutol ang Elren at habang sinusuri niya ang halimaw, may biglang tumama sa kanyang ulo. Mukhang may isa pang halimaw na inaatake siya mula sa anino pero hindi niya ito makita at pinaniniwalaan ni Ursula na may gamit itong kakayahang itago ang sarili. Pero kahit hindi niya makita ang mga ito wala siyang pakialam dahil may abilidad siya na nagpapawalang bisa sa lahat ng biglaang pag-atake. Bukod pa rito ay mayroon siyang hiwalay na kakayahan na nagtatanggal ng epekto ng normal na atake basta't hindi siya gumagalaw at sa madaling salita, halos hindi siya matalo at hindi makapaniwala si Pina sa kanyang narinig.
pero kahit hindi siya masaktan ng mga halimaw na may kakayahang magtago ay hindi naman niya matatalo ang mga ito kung hindi niya sila nakikita. Maaari ngang totoo iyon pero may espesyal na mata si Ian at matapos ang ilang sandali, natunton niya ang lokasyon ng mga halimaw at ginamit ang isang gravity spell upang tapusin ang mga ito. Lalong nainis si Pina dahil nasasayang lang ang lahat ng kanyang pagsisikap, pero kalaunan ay bumangon siyang muli na puno ng kumpiyansa at sinabi niyang walang paraan na matatalo ni Ion ang susunod niyang halimaw. Pinakawalan niya ang Arachne at isang Centaur pero makalipas lamang ang 3 segundo, agad na pinatay ni Ian ang dalawa na parang wala lang. Dahil dito ay tuluyan ng sumuko si Pina at sigurado siyang hindi isang normal na tao si Ian, dahil imposibleng may tao na kayang pumatay ng 2 S-rank na halimaw ng sabay, samantala ay lubusang bumagsak ang buhay ni Zoid bilang isang adventurer matapos siyang ilantad ni Ian. Pagpasok niya sa guild ay tiningnan siya ng masama ng ibang adventurers dahil alam na nila ang ginawa niyang pag-take advantage kay Ian. Habang naroon ay nagkataong nakasalubong niya si Jolene at natuwa siyang makita ito dahil inisip niyang hindi siya pupwedeng maliitin nito, lalo't kasabwat niya ito sa nangyari. Pero nagkamali siya dahil sa lumipat agad si Jolene sa kabilang panig nang maging isang itinakwil si Zoid at nagpaiyak pa ito upang kumbansihin ang lahat na wala siyang kasalanan. Sinubukan niya na ilantad ang kanyang kasinungalingan, sinabing huwag siyang magsinungaling at pinaalalahanan ang lahat na si Jolene mismo ang nagsagawa ng mahika upang maparalisa si Ian. Pero sinabi lang ni Jolene na wala siyang nagawa dahil tinatakot siya ni Zoid at agad nalipat ang lahat ng sisi sa kanya. Sa huli ay tuluyang itinakwil si Zoid sa guild at sinabihan siyang wala ng kahit sinong adventurer ang gugustuhing makipagtulungan sa kanya kailanman. Hindi maintindihan ni Zoid kung bakit bigla na lang siyang itinatrato ng lahat bilang isang itinakwil. Sigurado siyang kahit sino sa kanila ay iiwan din si Ian bilang bitag kung napalibutan sila ng mga lobo. Sinisi niya si Ian sa lahat ng gulong ito na kung hinayaan lang daw nitong mamatay ang sarili, hindi sana nalaman ng lahat ang kanyang lihim. Ngayon naniniwala si Zoid na ang tanging paraan para maibalik ang kanyang reputasyon ay ang harapin ang isang mahirap na piitan ng mag-isa at patunayan sa lahat na malakas siya. Pinili niyang tanggapin ang isang C-rank na misyon na nagkataon na nasa parehong piitan kung saan pumasok si Ian. Sa normal na sitwasyon ay imposibleng matapos ni Zoid ang isang C-rank na misyon pero kumbinsido siyang kaya niya ito. Habang naglalakad na may narinig siyang tunog mula sa likuran niya kaya natakot siya. Ngunit nang lumingon siya ay wala naman palang kahit ano. Labis siyang nakahinga ng maluwag dahil akala niya ay nasa matinding panganib siya, gayunpaman ay aksidente niyang nahawakan ang dingding na nagsisilbing portal papunta sa lihim na piitan at ngayon, tiyak na nasa panganib na siya. Napagtanto niyang ito ay isang lihim na piitan at kung ganoon ay siguradong may napakalakas na halimaw sa loob, pero napupuno siya ng kumpiyansa at sigurado siyang kaya niyang harapin anuman ang humadlang sa kanya. Iyon ang akala niya dahil sa ikalawang hakbang pa lang niya nahulog siya sa isang patibong at muntik nang mamatay. Sa kabutihang palad ay totoo ang sinabi ni Pina na ayaw niyang pumatay ng tao kaya't sa halip na mamatay si Zoid, automatikong nailabas siya mula sa piitan. Narinig niyang nagsalita si Pina at sinasabing maaari siyang bumalik kung gusto niya, dahil nalaman niyang hindi siya mamamatay sa loob ng piitan at naisip ni Zoid na ito na ang pagkakataon niyang patunayan ang sarili. Maaari siyang magpatuloy ng paulit-ulit hanggang sa gumaling siya at tuluyang matapos ang piitan. Bumalik siya sa loob at paulit-ulit na nahulog sa mga patibong pero kalaunan ay nagawa niyang makarating sa isang maliit na paglilinaw sa gitna ng kagubatan. Sa kasamaang palad ay hindi pa rin bumuti ang sitwasyon niya dahil bigla siyang humarap sa isang dambuhalang S-rank na halimaw, isang higanteng butiking halimaw at sa isang iglap ay labis siyang nasugatan. Aliw na aliw si Pina sa nangyari. Pero hindi pa rin niya gustong may mamatay sa loob ng kanyang piitan, kaya't inalok niya si Zoid na ilabas siya mula roon kung gusto niya ngunit tumanggi si Zoid at nagpumilit na magpatuloy. Ngunit bago pa niya magawa ang anuman ay nasira ang isa niyang braso, napasigaw siya sa matinding sakit at halos hindi na maalala ang sasabihin upang sumuko at sa puntong iyon ay handa nang umatake muli ang halimaw upang tuluyan siyang tapusin pero bago pa ito makagalaw, biglang lumitaw si Ian sa harapan niya at pinatay ang halimaw sa isang iglap. Namangha si Zoid sa nasaksihan niya na hindi siya makapaniwalang may isang taong kayang pumatay ng isang S-rank na halimaw ng ganoon kabilis. Hindi agad na pagtanto ni Zoid na ang taong nagligtas sa kanya ay si Ian at nang magtama ang kanilang mga mata, agad na nagtanong si Ian kung ano ang ginagawa ni Zoid doon at ganoon din ang tanong ni Zoid sa kanya.
Ipinaliwanag ni Ian na naroon siya upang tapusin ang piitan at sa totoo lang ay istorbo lang si Zoid sa kanya ngayon, kahit hindi niya gusto ang lalaki at hiniling niya kay Yuri na pagalingin ang braso nito upang mawalan ito ng malay at madali nang may teleport palabas ni Pina. Matapos iyon ay nagpatuloy si Ian at sa huli ay nakarating siya sa pintuan ng silid ng pinuno ng piitan. Sinabi ni Pina na kailangan niyang talunin ang boss kung gusto niyang makarating sa kinaroroonan nito at naguluhan si Ian dahil ang alam niya kapag natalo ang boss ng isang piitan ay magsasara ito. Pero ipinaliwanag ni Ursula na hanggat hindi niya sinisira ang core ng piitan at makakabawi ito at mananatili pa rin, dahil dito ay nakumpirma ni Ian na hindi mawawala ang piitan kaya't pumasok siya sa loob upang labanan ang pinuno. Gayunpaman pagpasok niya ay wala siyang nakitang halimaw at biglang yumanig ang lupa sa ilalim niya, kaya ginamit niya ang kanyang flight skill upang lumipad palayo at sa sandaling iyon ay lumitaw ang totoong kalaban na isang higanteng pagong. Bahagyang kinabahan si Ian dahil napakalaki nito pero alam niyang hindi makakatulong ang pagpanik. Kaya agad siyang nagbitaw ng sunod-sunod na fireballs subalit nang mawala ang usok, lumabas na walang kahit anong pinsala ang pagong. Gumanti ang pagong at nagbitaw rin ng isang water bullet patungo kay Ian at sinubukan niyang ipangdepensa ang sarili sa pamamagitan ng pagsalag nito at pagpapadala pabalik sa halimaw, pero gaya ng una ay walang epekto. Nagsisimula ng maubusan ng ideya si Ian dahil wala ni isa sa kanyang mga atake ang epektibo. Pero nang tinitigan niyang mabuti ang paligid at napansin niyang may mga marka ng pinsala sa lupa mula sa kanyang fireballs at pati sa tubig na ibinalik niya, sigurado siyang tumama ang mga iyon sa pagong kaya't hindi siya makapaniwala kung bakit wala itong epekto. Dahil dito ay nagpasya siyang bumaba sa lupa at hinayaan na tatapakan siya ng pagong upang mapatunayan ang kanyang hinala, at tulad ng inaasahan niya ay walang naging epekto ang pag-apak ng halimaw sa kanya dahil ang katawan ng higanteng pagong ay isa lamang ilusyon. Ngayon na napatunayan na ilusyon lang ang higanteng pagong ay agad na gumamit ng Dispelling Spell si Ian upang alisin ito, doon lumabas ang totoong boss monster na isang maliit na pagong at namangha si Ursula kay Ian dahil kahit siya mismo ay hindi napansin na ilusyon lamang ang higanteng pagong. Ngunit nang ina-analyze ni Ian ang baby tortoise ay napansin ni Ursula ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita na halos hindi siya makapagsalita sa sobrang gulat at samantala ay hindi maintindihan ni Ian kung ano ang gustong ipahiwatig ni Ursula. Kahit na ang maliit na pagong na ito ang boss ng piitan ay ayaw pa rin ni Ian na patayin ito kaya't tinanong niya si Pina kung pwede na lang itong sumuko. Tumanggi si Pina at sinabing hindi pa siya natatalo hanggat hindi pa pinapatay ni Ian ang pagong. Dahil dito ay tinanong siya ni Ian kung talagang papipilitin siyang patayin ang isang napaka-cute na nilalang, napaisip si Pina at tila nakaramdam ng awa kaya't sa huli ay kusang loob siyang sumuko at pinayagan na niyang pumasok sina Ian sa kanyang silid. Pagpasok nila ay agad na tumakbo si Yuri papunta kay Pina at niyakap ito ng mahigpit at sinimulan niyang paikutin si Pina sa ere hanggang sa mahilo ito, humingi siya ng paumanhin sa kapatid dahil naging sobrang magaspang siya. Pero hindi niya mapigilan ang sobrang tuwa sa muli nilang pagkikita. Pagkatapos ay hinarap ni Pina si Ian kahit na medyo hinahangaan niya ito na mayroon pa rin siyang kaunting sama ng loob dahil napakadali nitong nalampasan ang kanyang piitan, ngunit sinabi ni Yuri na huwag nang magalit kay Ian dahil mabuting tao ito at nang marinig ito ni Pina ay bigla niyang napagtanto na mahal siguro ni Yuri si Ian. Kaya naman sinimulan niyang asarin ang kapatid niya tungkol dito at dahil dito ay labis na natarante si Yuri at hindi alam kung paano itatanggi ang paratang ni Pina. Matapos ang kanilang masayang pagkikita ay may isang pabor na hiningi si Pina. Gusto niyang sumama kay ayon sa kanyang paglalakbay at bilang kapalit ay handa niyang ibigay ang kanyang spirit core sa kanya kung papayag siya. Excited si Yuri sa ideyang ito kaya't tinanong niya si Ian kung okay lang sa kanya at wala namang nakikitang problema si Ian kaya't pumayag siya. Biglang tumalon mula sa balikat ni Ian ang maliit na pagong at sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito at naging isang dalaga. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Kaiheim at ang tagapangalaga ni Pina at anak ng Heavenly Beast Tortoise. Kitang-kita sa mukha ni Ursula ang gulat at kaba na parabang nakita niya ang kanyang pinakakinatatakutang drill sergeant. Hindi makapaniwala si Ian na may isang tao na kayang gawin si Ursula na maging sobrang formal at magalang. Dahil si Kaiheim ang guardian ni Pina at kailangang hingin ni Ian ang kanyang pahintulot upang isama si Pina sa kanyang paglalakbay, mabuti na lang at pumayag si Kaiheim pero may isang kondisyon na gusto rin niyang sumama.
Inabot ni Kaiheim kay Ian ang isang Philosopher's Stone at ipinaliwanag na kung idagdag niya ito sa kanyang mata kasama ng Spirit Core ni Pina, pareho silang makakasama ni Ian sa kanyang pakikipagsapalaran at dagdag pa rito, may kakayahan si Kaiheim na lumikha ng barriers kaya tiyak na magiging malaking tulong siya kay Ion. Samantala ay nagising na rin si Zoid sa labas ng piitan, napagtanto niyang ang tanging dahilan kung bakit siya nabuhay ngayon ay dahil pinili siyang iligtas ng mismong tao na pinahirapan niya sa loob ng maraming taon, napabagsak siya sa lupa at napuno ng pagsisisi at biglang naiyak nang maisip kung gaano na siya naging isang bigong tao. Makalipas ang ilang sandali ay sinamahan ni Jasper si Ian papunta sa lokal na Adventurers Guild dahil nais nito na ibenta ang ilan sa mga nakuha niyang gamit mula sa piitan. Mas madali ang buong proseso kung kasama niya si Jasper at kilala na ng lahat si Jasper bilang isang napakayamang mangangalakal, ngunit wala ni isa ang nakakaalam kung sino si Ian. Ipinaliwanag ni Jasper sa receptionist na naroon si Ian upang magbenta ng ilang gamit mula sa piitan at kaagad pagkatapos nito, nais niyang bilhin ang lahat ng iyon at masayang pumayag ang receptionist at hiningi niya ang guild card ni Ion. Ngunit nang iabot ito ni Ion ay laking gulat niya nang matuklasan na isa lamang itong F-rank appraiser. Dahil dito ay naging mapang mata ang receptionist at nagduda kung paano nagawang pumatay ng kahit anong halimaw ng isang F-rank appraiser tulad ni Ian, sumabay pa ang ibang adventurers sa pangungutya sa kanya, ngunit sinabi ni Jasper kay Ian na ipakita na lang ang mga dala niyang gamit. Binuksan niya ang kanyang imbakan at inilabas ang isang bundok ng mga S-rank na parte ng halimaw. Kaso kahit na nakita na nila ang napakataas na kalidad ng mga gamit ay inisip pa rin ng mga adventurers sa guild na ninakaw lang iyon ni Ian mula sa iba, dahil imposibleng siya mismo ang nakapatay sa mga halimaw na iyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw ni Ian pumunta sa guild at lagi siyang hinuhusgahan dahil isa lang siyang mababang uri ng appraiser, ngunit may isang taong hindi mababaw ang pag-iisip at lumabas mula sa kanyang opisina ang guildmaster na si Megan at pinagalitan ang mga adventurers sa pangungutya nila sa isang taong hindi pa nila lubusang kilala, na base lamang sa kanyang kakayahan. Gumamit ang receptionist ng isang appraisal device upang suriin ang mga dala ni Ian at sa kanyang gulat lahat ng ito ay tunay at dagdag pa rito. Sinabi ni Jasper na siya mismo ang makakapagpatunay na kayang talunin ni Ion ang lahat ng mga halimaw na iyon ng mag-isa. Napagtanto ng receptionist na nagkamali siya ng malaki sa pangungutya kay Ian kaya't taos-puso siyang humingi ng tawad, humingi rin ng paumanhin si Megan para sa kanya at sinabing kausapin niya ito ng seryoso tungkol sa kanyang pag-uugali mamaya, kahit na ang klase ng isang tao ay itinatakda na mula sa kapanganakan ay natutuwa si Megan na may mga taong tulad ni Ian na hindi nagpapalimitado rito. Samantala ay ikinagagalak naman ni Ian na may mga tulad ni Megan na hindi hinuhusgahan ang iba base lamang sa kanilang klase. Lubos na nagustuhan ni Megan si Ion kaya't sigurado siyang muling magtatagpo ang kanilang landas sa hinaharap, ngunit sa ngayon ay marami pa siyang kailangang gawin kaya iniwan na niya si Ian upang tapusin ang kanyang transaksyon. Sinabihan ng receptionist si Ian na maghintay sa silid paghihintay habang inaayos niya ang lahat ng kanyang paninda. Gayunpaman ay marami pang gamit si Ian na kailangang ibenta dahil nilinis niya ang buong lihim na piitan, nang marinig ito ng mga adventurers na kanina lang ay nangungutya sa kanya at bigla nilang sinubukan na makipagkaibigan sa kanya at magtanong tungkol dito. Ngunit hindi gusto ni Ian ang ganitong atensyon kaya't nagpasya siyang tumakas at makalipas ang kaunting oras, naligo si Ian upang makapag-relax matapos ang lahat ng stress at habang ninanamnam niya ang mainit na tubig, biglang lumitaw si Yuri sa tabi niya. Saglit niyang hindi naintindihan ang nangyayari pero nang sa wakas ay marehistro sa utak niya na kasama niya si Yuri sa paliguan, bigla siyang nagulat at napraning at agad siyang lumangoy palayo sa sobrang gulat, subalit hindi maintindihan ni Yuri kung bakit siya lumalayo gayong palagi naman silang magkasama. Maya-maya pa ay dumating si Pina at nagsimulang magbiro na baka natukso si Ian matapos makita ang hubad na katawan ni Yuri. Mabilis itong itinanggi ni Ian dahil sa unang lugar ay hindi naman dapat naroon si Yuri at Pina sa CR ng panlalaki subalit ipinapaalala ni Pina na sila ni Yuri ay mga espiritu, kaya hindi sila kailangang sumunod sa mga patakaran ng tao. Tinanong pa ni Pina si Ian kung nahihiya siya dahil may mali siyang iniisip tungkol kay Yuri, kaso mariin itong itinanggi ni Ian at sa desperasyon niya na patunayan na malinis ang kanyang isipan ay sinubukan niyang tignan si Yuri sa mata. Ngunit nang hindi sinasadyang bumaba ang tingin niya sa malulusog nitong dibdib, bigla na lang siyang naging English or Spanish at hindi na makapag-isip ng maayos.
Biglang lumitaw si Ursula at hindi siya natuwa sa nakitang pagkatulala ni Ian sa katawan ni Yuri. Binalaan niya ito na kung susubukan nitong hawakan si Yuri ay gagamitin niya ang pinakamalakas na salamangka upang patayin ito. Agad namang nakiusap si Yuri kay Ursula na huwag siyang sasaktan dahil hindi naman siya nababahala sa mga tingin ni Ian. Sa halip na kumalma ay mas lalo pang nagduda si Ursula at inisip na baka may nagawa na si Ion kay Yuri. Dahil dito ay inihanda na niya ang isang napakalakas na atake upang pasabugan si Ian sa takot sinabihan ni Yuri si Ion na tumakbo bago pa siya totoong patayin ni Ursula, samantala si Pina naman ay masayang pinapanood lang ang kaguluhan. Nang sa wakas ay lumamig na ang tensyon ay lumabas na si Ian mula sa paliguan at umupo sa isang mesa upang hindi na siya magulo ni Ursula. Naroon din si Kahim pero sa kabutihang palad ay normal lang ang kanyang kinikilos kaya nakapagpahinga ng maayos si Ian habang nakikipagkwentuhan dito. Ayon kay Kahim masaya siya na lahat ay nagiging mas masigla na lalo na si Pina na ngayon ay mukhang nag-e-enjoy. Para kay Kahim si Pina ay parang anak na rin niya dahil siya mismo ang lumikha ng core ng espiritu ni Pina at sa pag-uusap nilang iyon, naalala ni Ian na may 6 pang iba tulad nina Yuri at Pina. Ngunit itinama siya ni Kahim at sinabing 7 na ang mga ito at nagtaka si Ian dahil ang alam niya na matagal nang natuyo ang unang puno ng drizzle tree, bagamat totoo iyon ay ipinaalam ni Kahim kay Ian na ang unang kahoy ng espiritu na si Echidna, ay buhay pa rin at nasa kung saan man bagamat wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan siya. Ganito rin ang kaso para sa iba pang mga espiritu ng puno kaya't inisip ni Ion na magiging mahirap hanapin silang lahat. Ngunit hindi ito nangangahulugan na susuko siya dahil ang kanyang tunay na layunin ay mapapasaya si Yuri at muling mapag-isa siya at ang kanyang pamilya. Kinabukasan ay dumating si Megan sa mansyon ni Jasper upang hanapin si Ian dahil may espesyal siyang hiling para dito. Nagtanong si Ian kung bakit siya mismo ang hinahanap ni Megan, gayong maaari naman siyang humingi ng tulong sa kahit sino mula sa guild. Ipinaliwanag ni Megan na ang misyong ito ay isang bagay na tanging si Ian lamang ang maaaring maisakatuparan. Tinanong siya ni Megan kung may alam siya tungkol sa Behemoth ngunit hindi pa kailanman narinig ni Ian ang pangalang iyon, kaya't ipinaliwanag ni Megan na ang Behemoth ay isa sa mga maalamat na dragon na tinawag ng Demon Lord na si Mikarin. Matapos na maselyuhan si Mikarin ay nagtago ang dragon sa loob ng mahabang panahon ngunit kamakailan lamang ay muling nagpakita ito. Ang kakaiba rito tanging mga mangangalakal lamang ang inaatake nito sa lugar na iyon, dahil dito ay dumating si Megan upang opisyal na ipagkaloob kay Ion ang isang SS rank na misyon at ito ay ang pagpatay sa Behemoth. Napakapanganib ng misyong ito at maaaring ikakamatay ni Ian kaya't nauunawaan ni Megan kung tanggihan niya ito, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi na agad na pumayag si Ion na gawin ito. Nagpunta siya sa disyerto kung saan huling nakita ang Behemoth at ginamit ni Ursula ang kanyang kakayahan upang matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Gayunpaman bago makipaglaban, si Ian ay binalaan ni Ursula na kayang kumuha ng mahika ang Behemoth at may kakayahan din itong gumamit ng hangin upang lumikha ng mga atake na kayang pumutol mismo sa espasyo. Isinapuso ni Ian ang babala kaya't alam niyang hindi niya maaaring gamitin ang mahika laban sa Behemoth. Kailangan niyang umasa sa kanyang espada upang talunin ito kaso bago ang lahat ay kailangan muna niyang makuha ang atensyon ng Behemoth, dahil kasalukuyang natutulog ito sa kailaliman ng buhangin upang magawa ito. Ginamit ni Ion ang isang malakas na spell upang sirain ang malaking bahagi ng lupa, na nagpilit sa Behemoth na umakyat sa ibabaw at lubhang nagalit ang Behemoth matapos maistorbo. Sa buong buhay nito ay hindi pa ito kailanman natalo sa isang labanan at dahil personal itong nilikha ng Demon Lord upang maging isang napakalakas na nilalang, nagawa nitong lipulin ang buong hukbo ng mga tao nang hindi man lang nasusugatan. Ngunit dahil wala pang nakapagbigay sa kanya ng isang tunay na hamon at kalaunan ay nawalan ito ng gana sa pakikipaglaban, tiningnan ng Behemoth si Ian at hindi ito mukhang kahanga-hanga sa paningin niya. Gayunpaman ay napansin niyang may access si Ian sa napakalakas na mahika na bagamat wala naman itong silbi laban sa kanya. Tinanong ng Behemoth kung sino si Ion para maglakas loob siyang harapin ang isang makapangyarihang nilalang tulad niya. Sa simpleng sagot ay ipinakilala ni Ion ang kanyang sarili bilang isang karaniwang tao na dumating upang patayin siya. Naisip ng Behemoth na isa lamang itong biro at imposibleng matalo siya ng isang hamak na tao tulad ni Ian. Ngunit tila tiwala si Ian sa sarili niya kaya't napagpasyahan ng Behemoth na bigyan siya ng pagkakataon, ipinagmalaki ng Behemoth na siya ay nilikha mismo ng Demon Lord upang maging pinakamasamang halimaw sa lahat.
Ngunit sinagot siya ni Ian ng may matapang na ngiti na kung ang behemoth na ito ang pinakamalakas na kayang likhain ng Demon Lord, baka mahina lang talaga ang Demon Lord at labis na nagalit ang behemoth sa insultong iyon kaya't agad itong nagpaputok ng sunod-sunod na helix bullets patungo kay Ian. Ngunit sapat ang bilis ni Ion upang makaiwas bago siya tamaan at dahil ang behemoth ay isang Earth Dragon, sinabi nito kay Ian na wala siyang ligtas habang sila ay nasa isang lawak ng buhangin, pinadyak ng behemoth ang lupa na nagpadala ng isang sand trapper upang ikulong si Ian. Ngunit ginamit ni Ian ang kanyang kakayahang acceleration upang mapabilis ang kilos niya at mabilis na makalapit sa behemoth. Nang makalapit na siya ng sapat ay agad niyang tinataga ang braso ng behemoth, dahilan upang magsimulang maunawaan ng dragon na maaaring isang tunay na banta si Ion. Dahil dito ay nagpalit ng tactics ang behemoth at sumisisid ito sa ilalim ng buhangin at habang lumalangoy ang behemoth sa ilalim ng buhangin, tuluyan itong naglaho mula sa paningin ni Ian at hindi niya alam kung saan manggagaling ang susunod na atake, kaya't nang sandali siyang nagpapakalma ay biglang lumabas mula sa ilalim niya ang behemoth at nilamon siya ng buo. Nagsimulang tumawa ang behemoth at kumbinsidong napatunayan niya ang kanyang kahusayan sa laban at natalo na niya ang hangal na tao na humamon sa kanya, ngunit tila napaaga ang kanyang pagdiriwang dahil sa sumunod na sandali, sumabog ang kanyang mukha. Wala siyang ideya kung paano ito nangyari ngunit napagtanto niyang mali siya sa pag-aakalang mahina si Ian, sa halip na magalit sa pagkatalo ay nakaramdam siya ng respeto sa tao na lumaban sa kanya, dahil si Ian ay naging isang karapat-dapat na kalaban. Bago tuluyang bawian ng buhay ay tinanong niya si Ion kung paano niya nagawa ang pagsabog na iyon, ipinaliwanag niya na natuklasan niyang ang kakayahan ng behemoth na sumipsip ng mahika ay gumagana lamang sa panlabas na bahagi ng kanyang katawan, kaya nang malamon siya ay ginamit niya ang high-level magic habang nasa loob ng bibig ng behemoth. Ngunit kung ganoon ay paano siya nakaligtas sa pagsabog at ipinaliwanag ni Ian na naglagay siya ng isang barrier upang maprotektahan ang sarili niya mula sa pagsabog. Napagtanto ng behemoth na sa lahat ng panalo na nakuha niya sa loob ng maraming taon, naging masyado siyang mayabang. Ngunit habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay ay tanggap niya ang kanyang pagkatalo at kontento siya sa nangyari. Medyo nakaramdam ng awa si Ian para sa behemoth dahil wala siyang ibang nagawa kundi pumatay ng mga tao dahil ito ang ipinrograma sa kanya ng Demon Lord, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin niya maaaring hayaan itong mabuhay dahil napakarami na nitong napatay. Sinabihan siya ni Ursula na bilisan na lang at i-appraise ang mga kakayahan niya at ngayon natapos na ang laban, matapos nito ay lumabas ang lahat upang batiin siya sa kanyang tagumpay at nang makabalik si Ian, agad siyang ipinatawag sa Royal Palace sa hindi malamang dahilan. Habang naghihintay siya at lumabas ang prinsesa upang salubungin siya at humingi ito ng paumanhin sa hindi niya madalas na pagbisita sa kanya, kahit na siya ang kanyang ikalawang asawa ngunit ipinapaalala ni Ion na hindi naman talaga sila kasal at gayunpaman, hindi niya ito pinansin ng prinsesa at sinabi na inanyayahan siya sa palasyo dahil nais siyang makausap ng kanyang ama. Sakto namang dumating na ang hari at biglang nakaramdam ng kaba si Ian dahil sa nakakatakot na aura ng hari, kaya sinubukan niyang magpakabait at maging kagalang-galang sa harapan nito ngunit sa totoo lang ay sobrang chill ng hari. Sinabi niya kay Ian na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga formalidad. Naupo silang dalawa at pinasalamatan ng hari si Ian sa pagsang-ayon sa pulong na ito dahil gusto talaga niyang makilala siya ng personal. Narinig niya mula kay Megan na natalo ni Ion ang sinaunang dragon na si Behemoth at bilang hari ng kahariang ito, tungkulin niyang bigyan siya ng nararapat na gantimpala. Gayunpaman ay sinabi ni Ian na hindi na niya kailangan ng gantimpala. Ngunit hindi lang naman ang pagkatalo sa Behemoth ang nagawa ni Ian bilang isang bayani ay niligtas din niya ang prinsesa ng atakihin ang kanyang karwahe kaya't bilang kanyang ama, dapat lamang na personal siyang pasalamatan. Sinabi ni Ian na kung may dapat siyang pasalamatan na dapat ay si Yuri at dahil hindi siya magiging kasing lakas niya ngayon kung wala ang tulong nito, dahil dito ay nagpasalamat din ang hari kay Yuri kaso dahil mahiyain pa rin siya pagdating sa ibang tao, nagtago siya sa likod ni Ian. Sinabi ng hari na magaling siyang humusga sa pagkatao ng isang tao at kitang-kita niyang hindi papayagan ni Ion na lumunin siya ng kapangyarihan, dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin at tatapusin na muna niya ang kanilang pag-uusap para sa araw na ito. Subalit bago siya umalis binanggit niyang may regalo siya para kay Ian at inaabot niya rito ang isang relo na may nakaukit na sagisag ng pamilya ng hari, sa pamamagitan nito ay makakalibot si Ian kahit saan sa loob ng kaharian ng walang sagabal.
Nag-alinlangan si Ian na tanggapin ang isang bagay na may ganitong halaga ngunit naisip niyang malaking tulong ito upang makapasok siya sa mga lugar na karaniwang ipinagbabawal, lalo na sa kanyang paghahanap sa pamilya ni Yuri. Kaya't buong puso niyang tinanggap ang regalo at samantala ay nagsimulang kumalat sa buong kaharian ang balita tungkol sa pagkatalo ni Ion sa Behemoth, kaya lalo pang tumaas ang kanyang kasikatan at sa kabilang banda, si Zoid naman ay tuluyang bumababa ang reputasyon. Ngayon ay itinuturing na siyang walang kwenta ng lahat ng nakakasalamuhan niya, pero ang pinakakinaiinisan niya ay ang palaging naririnig niyang mga papuri tungkol sa mga nagawa ni Ian na gayong hindi pa naman nagtatagal, at alam niyang siya ang mas malakas sa kanilang dalawa. Para kay Zoid ay mas maganda sana kung nanatiling mahina si Ian o kung hindi na lang ito umiiral sa mundo, biglang may narinig siyang boses ng isang babae na nagsabing matutulungan niya siya. Ipinakilala nito ang sarili bilang isang espiritu ng puno at ang pangalan niya ay Echidna. Nakikita natin si Yuri na nagising mula sa isang mahimbing na tulog nang pumasok si Pina sa kanyang kwarto. Kagagaling lang ni Pina sa paliligo kaya tinulungan siya ni Yuri na patuyuan ang kanyang buhok at habang ginagawa niya ito, nabanggit ni Yuri na nag-aalala siya dahil matagal nang hindi nagigising si Ian mula noong huling laban niya. Pakiramdam niya ay may mali pero sinabihan siya ni Pina na huwag mag-alala dahil malamang ay sobrang pagod lang si Ian sa lahat ng pakikipaglaban niya kamakailan, subalit kung talagang gusto ni Yuri na pasayahin siya ay iminungkahi ni Pina na ipagluto niya ito ng masarap na pagkain para may makain siya pag nagising. Naisip ni Yuri na magandang ideyang ito kaya't sinabi ni Pina na dapat silang mamili ng mga kailangang sangkap bago pa magising si Ian. Subalit hindi sang-ayon si Yuri na lumabas sila nang wala si Ian dahil delikado sa labas, pero ano nga ba ang tsansa na may mangyaring masama sa isang beses na lalabas sila nang walang kasama? Samantala si Ian ay nakahiga pa rin sa kama at nagkakaroon ng bangungot, nakikita niya ang mga alaala ng kanyang dating buhay bilang tagapasan ng gamit ni Zoid, at kung paano siya palaging tinatrato na parang basura anuman ang kanyang gawin. Sa tuwing minamaliit o inaapi siya ni Zoid ay palagi na lang niya itong tinatanggap ng nakangiti na parang isang hangal, pagkatapos ay nakita niya ang isang pangitain kung saan kinakain siya ng buhay ng mga hellhound, at alam niyang iyon sana ang kanyang naging kapalaran kung hindi niya nakilala sina Yuri at Ursula. Lahat ng insecurities ni Ian ay nag-anyong anino ng kanyang dating mahina at walang silbing sarili. Sinabi nito sa kanya na kahit anong gawin niya hindi niya kailanman mababago ang kanyang tunay na pagkatao. Biglang nagising si Ian mula sa bangungot na may kasamang sigaw at nakita niyang nakaupo si Ursula sa tabi ng kanyang kama. Binanggit nito sa kanya na matagal na siyang natutulog kaya nagsimula ng mag-alala sina Yuri at Pina, dahil dito ay tinanong ni Ian kung nasaan sila at ipinaliwanag ni Ursula na lumabas ang dalawa upang mamili, ngunit labis itong ikinabahala ni Ian dahil hindi niya iniisip na ligtas silang lumabas ng walang kasama. Binanggit naman ni Ursula na ayos lang dahil sinusubaybayan niya ang lokasyon nila sa real time, kaya't kung may mangyari man na makakapunta sila agad para tumulong at sa ngayon, ipinaliwanag pa niyang mas mabuting magpahinga pa si Ian lalo na't halatang hindi maganda ang panaginip niya. Ikinwento ni Ian kay Ursula ang kanyang panaginip at napagtanto niyang kung hindi niya nakilala sina Ursula at Yuri, o kung hindi pinilit ni Yuri si Ursula na tulungan siya malamang ay matagal na siyang naging pagkain ng mga halimaw. Pakiramdam niya ay nagkataon lang ang lahat ng nangyari sa kanya at sa kaloob-looban niya, iniisip pa rin niyang isa lang siyang walang kwentang tagapagsuri. Samantala hindi pa rin makapaniwala si Zoid sa mungkahi ni Akida, tinanong niya ito kung seryoso ba siya sa pagtulong sa kanyang paghihiganti kay Ian, iginiit ni Akida na ang dahilan kung bakit malakas si Ian ngayon ay dahil nabigyan siya ng Spirit Eye. Kaya't malamang ay hindi na kinailangan ni Ian na paghirapan ang lakas na mayroon siya ngayon. Sa wakas ay naintindihan na ni Zoid kung ano ang nangyari at pakiramdam niya ay hindi ito patas na ang isang walang kwentang basura tulad ni Ian, ay nagawang malalamangan siya ng basta-basta lang dahil lang sa nakatanggap ito ng Spirit Eye. Doon na inilahad ni Echidna ang isang alok na hindi niya matanggihan, tinanong niya si Zoid kung gusto rin ba niyang magkaroon ng sarili niyang Spirit Eye at pagkasabi pa lang nito, agad na lumundag si Zoid sa pagkakataong iyon at sabik na tinanggap ang alok. Dahil pumayag na si Zoid na kunin ang mata at bumuo si Echidna ng isa sa kanyang kamay at walang pag-alinlangang itinarak ito sa noo ni Zoid, agad niyang naramdaman ang matinding sakit habang ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Pagkatapos ng kanyang transformasyon at naging isang halimaw si Zoid ngunit isang malakas na halimaw, kaya wala siyang reklamo sa kinalabasan at agad siyang tumalon sa ere upang subukan ang kanyang bagong lakas.
Pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang katawan kaysa dati kaya't nagsimula siyang tumakbo sa ibabaw ng mga bubong upang makita kung gaano siya kabilis at lakas. Habang ginagawa niya ito ay napansin niya si Jolie na kasama ang bago nitong kasintahan, dahil saksakan ng sama ng loob si Zoid at hindi pa rin siya nakaka-move on sa ginawa ni Jolie na pagtalikod sa kanya. Walang pag-alinlangan ay bumaba siya at agad na kinagat ang ulo ng kasintahan ni Jolie at tinanggal ito sa katawan nito. Habang inunguya ang ulo ng lalaki ay mapanuyang tinanong ni Zoid si Jolie kung sino na ngayon ang tatakbuhan niya para sa proteksyon. Dahil dito ay napagtanto ni Jolie na ang halimaw sa harapan niya ay si Zoid, kaya't dali-dali siyang nakiusap na huwag siyang patayin dahil ayaw niyang mamatay, subalit hindi siya pinakinggan ni Zoid na kinagat niya rin ang ulo nito at tuluyan itong pinatay. Sa kabilang panig ng bayan ay magkasamang naglalakad sina Pina at Yuri nang bigla nilang marinig ang isang malakas na pagsabog at maya-maya lang, nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa takot dahil sa may isang halimaw na sumasalakay sa lungsod. Sa gitna ng kaguluhan ay napansin ni Yuri ang isang batang lalaki na nasugatan, agad siyang lumapit upang pagalingin ito at nang gumaling na ang bata na sinabihan niya itong umalis na at maghanap ng ligtas na lugar. Ngunit ayaw pang umalis ni Yuri hanggat hindi niya napapagaling ang lahat ng nasaktan. Samantala ay aliw na aliw si Zoid sa paninira ng lungsod at si Akid na naman ay natutuwa sa panoorin, pero sa tingin niya ay oras na para si Zoid ay magtrabaho at binanggit niya kay Zoid na dapat na niyang atakihin ang iba pang mga espiritu sa paligid dahil kapag napatay niya ang mga ito, mawawalan ng akses si Ian sa kanilang kapangyarihan at babalik siya sa pagiging mahina. Nagustuhan ni Zoid ang ideyang iyon kaya't agad siyang nagmadaling hanapin ang pinakamalapit na espiritu, napadpad siya sa likuran mismo ni Yuri at muntik na siyang patayin nito gamit ang isang malakas na suntok. Ngunit sa huling sandali ay nailigtas siya ni Pina at agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang ikulong si Zoid sa isang barrier at hinahatak si Yuri palayo upang makatakas sila. Sinubukan ni Zoid na sirain ang barrier gamit ang kanyang kamao ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito nasisira. Dahil dito ay ipinaliwanag ni Akid na ang mga barrier na tulad nito ay hindi maaaring wasakin gamit lamang ang mga karaniwang pisikal na pag-atake, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit pinagkalooban siya ni Akid ng isang espesyal na kapangyarihan para sa mga ganitong sitwasyon at ito ang Anti-Spirit Arts. Ginamit ni Zoid ang Anti-Spirit Arts upang makaipon ng enerhiya sa kanyang katawan at nang sapat na ito, ginamit niya ang kanyang matatalas na kuko upang sirain ang barrier at makawala at pagkalabas niya, agad siyang tumalon sa ere upang habulin sina Yuri at Pina. Nang matagpuan niya sila ay agad siyang naghanda upang umatake muli, sinubukan na protektahan ni Pina ang sarili nila gamit ang isa pang barrier ngunit sa pagkakataong ito, napakadaling binali ni Zoid ang depensa niya. Hindi makapaniwala si Pina na ganoon kadali lang niyang nasira ang kanyang barrier. Wala na siyang ibang paraan upang ipagtanggol ang sarili nila kaya't labis siyang natakot at sinubukan na protektahan ni Yuri si Pina sa pamamagitan ng pagharap kay Zoid, kaso sa halip siya mismo ang nahuli nito. Hawak siya ngayon ni Zoid at balak na siyang patayin pero bago pa ito mangyari, sa huling segundo ay biglang dumating si Ian at isang malakas na atake ang nagpabitiw kay Zoid kay Yuri at humingi ng paumanhin sina Ian at Ursula dahil natatagalan silang makarating. Pero sa ngayon ay sinabi ni Ian na dapat muna silang pumasok sa loob ng kanyang mata para sa kanilang kaligtasan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang Spirit God Eyes upang suriin ang halimaw kaso hindi siya makakuha ng anumang impormasyon tungkol dito. May isang concealment spell na tumatakip sa pagkakakilanlan ng halimaw, at napakataas ng antas nito para maitago ang impormasyon mula sa kanyang mata. Dahil dito ay nagsimulang magtaka si Ursula kung sino ang maaaring nasa likod ng lahat ng ito. Muling sumugod ang halimaw kay Ian kaya't sinalag niya ito at pinatalsik palayo kaso nang bumalik ito, sinubukan niyang gumamit ng barrier upang harangan ang susunod na atake, ngunit tulad ng nangyari kay Pina agad ding nasira ang depensa niya. Napuruhan si Ian sa atake na iyon kaya't sinimulan siyang tuyain ng halimaw, nang marinig niya ang tinig nito ay bigla niyang napagtanto kung sino ito at kinumpirma ni Zoid na siya nga iyon at sinabing pinagkalooban din siya ng pagpapala ng isang espiritu. Ngayon na kasing lakas na siya ni Ian ay hindi makapaniwala si Ian at nagtataka kung paano nakakuha ng basbas ng espiritu si Zoid, ngunit habang nag-iisip siya ay bigla siyang tinamaan ni Zoid at tumilapon siya sa isang pader, sinubukan pang hiwain ni Zoid si Ian ngunit agad siyang nakailag at lumayo upang makalikha ng distansya. Tinanong ni Ursula kung bakit hindi lumalaban si Ian kaso kahit nasaan yung halimaw na si Zoid,
Tao pa rin siya sa teknikal na aspeto at dahil dito ay nag-aatubili si Ian na patayin siya kahit na alam niyang isang walang kwentang tao si Zoid. Biglang lumitaw ang mga galamay ni Zoid mula sa lupa kaya't napilitan si Ian na lumundag sa isang bubong upang makaiwas. Sinundan siya agad ni Zoid at habang patuloy nilang sinusubukan ang lakas ng isa't isa, hindi pa rin makapaniwala si Zoid sa mapanirang kapangyarihang taglay niya ngayon. Kaso higit pa roon ay hindi rin niya matanggap na kasing lakas siya ni Ian at iniisip niyang nakakapagtaka kung paano nagkaroon si Ian ng ganitong kapangyarihan, ngunit hindi niya ito ginamit para sa sariling kapakinabangan. Nang magkaroon ng kapangyarihan si Zoid ang una niyang ginawa ay gumanti sa lahat ng nanakit sa kanya, kaya't laking gulat niya na hindi iyon ginawa ni Ian sa kanya at tinuya ni Zoid si Ian sinasabing isa lamang siyang walang silbing appraiser. Kahit gaano pa siya magpanggap bilang isang mabuting tao ay imposibleng hindi niya man lang naisip na pumatay ng tao lalo na si Zoid at bilang bawi sa lahat ng pang-aapi nito sa kanya noon. Pinilit ni Ian na itanggi ito kaso bigla siyang kinausap ng anino niya, ipinapaalala nito sa kanya ang maraming taon ng pangungutya at pang-aapi na dinanas niya dahil sa kanyang trabaho. Sinabi ng anino na pareho lang sila ni Zoid na parehong walang kwentang tao na gagawin ang kahit ano para lang mabuhay. Kahit gaano pa iyon nakakahiya. Kahit pa mas malakas na siya ngayon at sa kaloob-looban niya ay isa pa rin siyang walang kwentang basura, dahan-dahan ay nagsisimulang maniwala si Ian na tama si Zoid tungkol sa kanya, ngunit biglang lumabas si Yuri at malakas na sumigaw, sinasabing mali si Zoid at si Ian ay isa sa pinakamabubuting tao na nakilala niya. Kahit hindi niya ito napansin ay iginiit ni Ursula na hindi lang siya lumakas sa kapangyarihan kundi lumakas din ang kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng lakas na natamo niya ay pinili niyang gamitin ito upang tumulong sa mga nangangailangan at hindi niya kailanman ginamit ito upang saktan ang mga mas mahina sa kanya, tulad ng ginawa ni Zoid. Ang kabaitan at tapang ni Ian ay hindi isang bagay na natutunan lang niya mula kay Yuri na likas na itong bahagi ng kanyang pagkatao, at hindi lang si Ian ang sinuwerte noong araw na iyon dahil mula nang makilala niya si Ian, nagbago rin ang buhay ni Yuri para sa ikabubuti. Naiinis na si Zoid sa lahat ng emosyonal na usapan na ito kaya't muli niyang tinawag si Ian na isang mahina at walang kwentang nilalang na nakisakay lamang sa kapangyarihan ng mga espiritu, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na naapektuhan si Ian. Inamin niya na totoo ang sinabi ni Zoid na ang tanging dahilan kung bakit siya malakas ngayon ay dahil tinulungan siya ni Yuri at Ursula, subalit hindi iyon mahalaga at ang mahalaga ay naniniwala sa kanya sina Yuri at ang iba pa. Kaya gagawin niya ang lahat upang masuklian ang tiwalang ibinibigay nila sa kanya. Habang sinasabi niya ito ay isang matinding enerhiya ang nagsimulang bumabalot sa kanyang katawan, tinangay ang lahat ng kanyang insecurities at ginawa siyang mas malakas pa kaysa dati. Sa wakas ay natanggap na ni Ian ang kanyang sarili at sa sandaling iyon naging opisyal siyang isang spirit guardian na ibig sabihin, maaari na niyang gamitin ang 100% ng kanyang kapangyarihan. Nang muling umatake si Zoid ay madali niyang nabasa ang galaw nito at sinasalag ang atake. Hindi makapaniwala si Zoid na ganun kadali na nadiskartehan ni Ian ang kanyang atake, at ngayon ay dahan-dahan siyang nilalapitan nito na may nakakaawang tingin sa kanyang mga mata. Ayaw ni Zoid na tingnan siya ng ganoon kaya't agad siyang bumangon at sumugod muli kay Ian ngunit sa halip na pigilan, gumamit lamang si Ian ng isang barrier at naghintay at binalaan siya ni Zoid na walang kwenta ang barrier niya, dahil kayang wasakin iyon ng kanyang anti-spirit arts. Subalit laking gulat niya nang tumalbog lang ang kanyang atake sa barrier ni Ian, doon niya napagtanto na ang pagpapala na natanggap niya ay 10% lamang ng kapangyarihan ng espiritu, samantalang si Ian ay ginagamit na niya ang buong 100% ng kanyang lakas. Hindi na siya kayang pantayan ni Zoid at sa sobrang inis at pagkadismaya, nagsimulang sumigaw si Zoid at humihingi ng mas maraming kapangyarihan mula kay Echidna. At dahil natutuwa ito sa panoorin ay nagbigay siya kay Zoid ng kaunting dagdag na lakas na naging dahilan upang lalo pang magbago ang anyo ni Zoid, lalo siyang naging halimaw. Muling sumugod si Zoid kay Ian ngunit sa pagkakataong ito ay handa na si Ian na tapusin ang laban, itinaas niya ang kanyang espada bago pinakawalan ang isang malakas na pag-atake na tuluyang nagwasak sa spirit eye ni Zoid. Sa pagtatapos ng labanan ay bumalik si Zoid sa kanyang orihinal na anyong tao at nakita niyang nakatayo sa harapan niya si Ian. Iniabot ang kamay nito bilang alok ng tulong at naasar si Zoid dahil palagi na lang nagkukunwaring mataas at makapangyarihan si Ian, laging nag-aalok ng tulong sa iba kahit na sa tingin niya ay isang mahina lang ito. Ngunit para kay Ian ay walang masama sa pagtulong sa iba kahit na mahina siya,
Nagbago siya at naging tao na tulad niya ngayon kaya't sigurado siyang may pagkakataon ding magbago si Zoid at kailangan lang niyang pumili ng tamang landas at gawin ang unang hakbang. Sa wakas ay napagtanto ni Zoid ang sinasabi ni Ian kaya't tinanggap niya ang kamay nito, ngunit kahit na naunawaan niya na ang kanyang pagkakamali at hindi pa rin mababago ang katotohanang kinain niya ang ulo ng dalawang tao at sinira ang lungsod, kaya mahaba-haba ang panahon na igugugol niya sa kulungan. Samantala ay nalulungkot si Ian para kay Zoid dahil malinaw na may gumamit sa kanyang emosyon upang bigyan siya ng spirit powers, ngunit ang tanong ano ang pakay ng misteryosong espiritong ito at kinagabihan, bumalik si Echidna sa lungsod at kinuha ang sirang spirit eye ni Zoid. Dahil dito ay nakuha niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa laban ni Ian at ngayon ay may access na siya sa battle data ni Ian, lahat ng nangyayari ay naaayon sa kanyang plano. Maliban na lang sa isang bagay dahil sa buhay pa si Zoid matapos ang laban. Sa huling pag-atake ni Ian ay ipinasok niya ang kapangyarihan ng paglilinis ni Yuri kaya't nasira ang anyong halimaw ni Zoid ngunit hindi siya napatay, kaso ngayon ay may panganib na baka sabihin ni Zoid ang tungkol sa kanyang engkwentro kay Echidna. Kaya sinelyuhan niya ang mga alaala ni Zoid upang hindi ito makialam sa kanyang plano, ang muling buhayin si Demon Lord Mikarin.